Ito ang taong may napakataas na V na hindi sinasadyang napadpad sa isang panayam para sa isang prestihiyosong law firm. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagmemorya, tinalo niya ang maraming handang aplikante at naging empleyado ng kilalang law firm. Si Choi Kang-seok ay isang nangungunang abogado sa law firm ng Go Yeon-woo sa Seoul. Sa trabaho, siya ay mapagpasiya at tumpak sa kanyang mga kalkulasyon. Sa ilang banayad na salita lamang, kaya niyang kumbinsihin ang mga miyembro ng pambansang asembleya na magbigay ng mga scholarship sa ngalan ng kumpanya. Siya rin ay napakatulis magsalita, kaya napapatahimik niya ang mga bastos na kliyente. Dahil sa kanyang napakataas na halaga sa kumpanya, siya ay pinromote ni Hong Daham, ang kinatawan ng kumpanya, upang maging punong abogado. Ipinagbili ni Hong Daham na isantabi niya ang kanyang trabaho at direktang mag-recruit ng mahusay na assistant. Kasabay nito, tinawagan si Go Yeon-woo, isang mahirap na binata na may mataas na V, ng kanyang kaibigang si Kim Jin na nagtatrabaho sa isang nightclub. Ipinakita niya ang kanyang pambihirang memorya sa harap ng isang binata upang makakuha ng pera. Nagkaroon ng ideya ang binata at kumuha ng 3 seke na tig-$1 milyon. Inilagay niya ang mga ito sa ilalim ng 3 baso ng alak upang subukan ang memorya ni Go Yeon-woo. Kapag nasagot niya ng tama ang isang tanong, makakakuha siya ng 1 seke. Kung hindi, kailangan niyang ubusin ang alak. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ng mayamang binata ang kanyang tablet at sadyang pumili ng mahirap at kakaibang mga tanong. Ngunit hindi inaasahan, mabilis na nasagot ni Go Yeon-woo ang 3 magkakasunod na tanong mula sa iba't ibang larangan. Walang isang salita man ang mali mula sa tamang sagot. Lalo pang naging interesado ang mayamang binata. Nagdagdag siya ng gamot sa alak at hiniling kay Go Yeon-woo na inumin ang baso at magpatuloy sa laro. Sa pagkakataong ito, hindi na nakipagtulungan si Go Yeon-woo. Kinuha niya ang 3 seke at idineklara na tapos na ang laro. Tinawag siya ng mayamang binata, muling nagbuhos ng isang bote ng alak sa isang balde ng yelo at muling kumuha ng isang tumpok ng mga seke. Basta't inumin ni Go Yeon-woo ang buong balde ng alak, ang 3 seke ay magiging kanya. Nang makitang bumalik si Go Yeon-woo, tumawa ng malakas ang mayamang binata. Tiwala na walang aso ang tatanggi sa buto. May pera, lahat ay magagawa. Ngunit nilibak ni Go Yeon-woo ang binata na hindi alam ang kanyang lugar. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang 3 seke at umalis ng may pagmamalaki. Nagalit ang mayamang binata. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan niya si Cha Jun-sik at hiniling na magdala ng isang pakete ng gamot sa hotel. Pagkatapos ng trabaho ay babayaran niya ng malaki. Ngunit ang kondisyon ay kailangan si Go Yeon-woo mismo ang maghatid. Nagningning ang mata ni Cha Jun-sik nang makita ang pera at kinumbinsi niya si Go Yeon-woo na tulungan siya ulit. Mula pagkabata ay tinuruan si Go Yeon-woo ng kanyang lola na mamuhay ng malinis at ayaw niyang masangkot sa gamot. Gaano man magmakaawa si Cha Jun-sik, hindi siya pumayag. Lumabas si Go Yeon-woo upang bisitahin ang kanyang lola sa ospital. Ngunit binigyan siya ng nurse ng ultimatum. Kung hindi pa mababayaran ang bayarin sa ospital, ililipat ang kanyang lola sa ibang silid. Napilitan si Go Yeon-woo na makipagkompromiso sa katotohanan para magkaroon ng pera. Kinailangan niyang tanggapin ang kahilingan ni Cha Jun-sik. Nagsuot si Go Yeon-woo ng suit at pumunta sa itinakdang hotel. Kinakataon, naroon din ang nangungunang abogado na si Choi Kang-seok para sa isang panayam. Ibinigay niya ang isang estatwa sa kanyang sekretarya at inutusan na tanging ang mga makakapagsabi ng pangalan ng estatwa ang makakapasa sa unang round. Sumakay si Go Yeon-woo sa elevator papunta sa itinakdang silid. Nakita niya ang 2 janitor na palingalinga sa labas ng pinto. Tiningnan niya ng maigi ang kanilang mga mukha at e-badge at napansin niyang hindi sila ang nakaduty na janitor. May larawan sa elevator at nang mapansin niya ang kakaibang sitwasyon, sinubukan niyang magkunwari na kalmado at tumakas sa hagdan. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa mayamang binata. Ang 2 janitor pala ay mga pulis at lahat ay isang bitag na inihanda ng mayamang binata para ipahamak siya. Hindi pa nakabababa ang tawag nang makita ng 2 pulis si Go Yeon-woo na tila kahinahinala kaya agad silang humabol. Nang makita ito ni Go Yeon-woo, agad siyang tumakas na lalong nagpakumbinsi sa mga pulis na siya ang drug dealer kaya't mahigpit silang sumunod. Hindi sinasadyang napunta si Go Yeon-woo sa lokasyon ng recruitment sa ground floor. Narinig niya ang sekretarya na tumatawag ngunit hindi sumasagot ang aplikante sa interview kaya nagpanggap siya na siya iyon at lumapit sa sekretarya. Tinanong ng sekretarya ang aplikante tungkol sa pangalan ng estatwa ayon sa nakasanayan. Tama ang sagot ni Go Yeon-woo na iyon ay ang Diyos ng pagkakataon na si Cairo. Sa wakas ay mayroon ng nakapasa sa unang yugto ni Choi Kang-seok. Agad na inanyayahan ng sekretarya si Go Yeon-woo para sa panayam. Kinakabahan siyang may dumating na humihingi ng. Ipinaliwanag ni Go Yeon-woo kung paano niya nakilala na iyon ay ang estatwa ni Kairos. Mahabang paliwanag ni Go Yeon-woo na sa unang tingin ay mukhang babae ang estatwa, ngunit sa totoo ay isang kalbo na matandang lalaki. Ang dahilan kung bakit walang buhok sa likod ng ulo ay upang bigyan ng babala ang lahat na ang pagkakataon ay lumipas na at hindi na maaaring sunggaban pa. Pagkatapos, hinila niya ang tela na nakatakip sa ulo ng estatwa at sinabing isa itong bitag para linlangin. Labis na nasiyahan si Choi Kang-seok kay Go Yeon-woo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang maleta ni Go Yeon-woo at dinakma ni Choi Kang-seok ang gamot. Ipinaliwanag ni Go Yeon-woo na binitag siya ng masasamang tao. Sasabihin na sana ni Choi Kang-seok sa kanya ang mga probisyon ng parusa na may kaugnayan sa gamot, ngunit hindi inaasahan. Mabilis na binasa ni Go Yeon-woo ang lahat ng naugnay na batas sa parmasyutiko. Pagharap sa tanong ni Choi Kang-seok, sinabi niya na mayroon siyang super sensing ability. Sa isang tingin lang ay kaya niyang tandaan ang lahat. Dahil gusto niyang maging abogado, kabisado niya ang buong civil code. Pagkatapos
niyang magsalita, ipinaalam ng sekretarya na may 2 pulis na dumating. Pinapasok sila ni Choi Kang-seok at binigyan si Go Yeon-woo ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ng pulis na may nagdemanda kay Go Yeon-woo dahil sa pagbebenta ng gamot. Ginamit ni Go Yeon-woo ang batas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabing ang akusasyon ay maaaring isang balak at paninirang puri laban sa kanya. Ipinunto rin niya ng mailuhika na bago ipaalam ng pulis ang mga naugnay na probisyon, may karapatan ang akusado na tanggihan ang kahilingan ng pulis. Natahimik ang 2 pulis sa interogasyon. Lumipat sila sa paghingi ng pahintulot na suriin ang bag ni Go Yeon-woo. Binuksan ni Go Yeon-woo ang bag sa harap ng lahat. Sa loob ay mayroon lamang mga libro at dokumento. Ang totoo, nang buksan ni Choi Kang-seok ang pinto, mabilis niyang isiniksik ang gamot sa ilalim ng sofa at inilagay ang mga libro at dokumento sa bag. Walang nakitang ebidensya ang mga pulis kaya kinailangan nilang umalis. Samantala, labis na nasiyahan si Choi Kang-seok sa paraan ng paghawak at reaksyon ni Go Yeon-woo at agad siyang pumayag na tanggapin siya sa kondisyon na kailangan niyang kumuha ng bar exam muna. Si Go Yeon-woo, tapat, ay nakapag-exam na. Dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang, nakatira siya sa kanyang lola. May nagbayad sa kanya para kumuha ng exam para sa kanila. Sinadya niyang magkamali sa isang tanong sa exam, kaya hindi siya nakakuha ng perpektong marka. Hindi na nagtanong pa si Choi Kang-seok. Hiniling lang niya kay Go Yeon-woo na itapon ang gamot na hawak niya sa kanyang kamay at bukas ay magsisimula siyang magtrabaho sa law office. Itinapon ni Go Yeon-woo ang gamot sa inidoro at sinimulan ang kanyang bagong buhay na may bagong anyo. Ngunit hindi niya akalain na pagdating pa lang niya sa law office ay ipinaalam na ni Choi Kang-seok na siya ay tinanggal sa trabaho. Katatapos lang ni Hong Da-ham na kanselahin ang kanyang promosyon bilang punong abogado. Lumalabas na hindi nasiyahan ang kliyente na si Chairman Kang Hayon kay Choi Kang-seok at nais siyang idemanda. Naniniwala si Hong Da-ham na kung madedemanda ang punong abogado, makakaapekto ito sa reputasyon ng law firm at magdudulot ng negatibong reaksyon mula sa ibang kasosyo. Prangkang sinabi ni Choi Kang-seok na nasa mahirap siyang sitwasyon. Sa sandaling ito, kung malaman ng iba, si Go Yeon-woo ay hindi isang abogado at wala ring degree sa batas. Nagdudulot lamang siya ng problema kay Choi Kang-seok. Matatalino ang argumento ni Go Yeon-woo, itinatago ang kanyang pagkakamali sa harap ng pulis at ang tumulong sa kanya upang makarating dito ay si Choi Kang-seok. Kapag sinabi niya ang katotohanan sa pulis, babagsak si Choi Kang-seok kasama niya sa bangin. Dati na siyang nawala ng pag-asa sa buhay, kaya wala na siyang kinakatakutan. Sa kabilang banda, kaya ni Choi Kang-seok ang ganitong gulat na bigla ang dumating. Ang sinabi ni Go Yeon-woo ay eksaktong katulad ng sinabi ni Choi Kang-seok kay Hong Da-ham. Pinagbantaan din niya si Hong Da-ham na kung hindi siya ipopromote, dadalhin niya ang lahat ng customer files at lilipat sa ibang law firm. Higit pa rito, may pananagutan din si Hong Da-ham sa pagdedemanda ni Chairman Kang Hayon. Napilitan si Hong Da-ham sa isang sulok at sa huli ay pumayag na ipagpatuloy ang orihinal na plano. Pinahintulutan siyang umangat bilang punong abogado. Nagbigay din si Choi Kang-seok kay Go Yeon-woo. Idineklara na pasado si Go Yeon-woo. Ang susunod ay ang sapilitang 6 na buwan ng pagsasanay. Hiniling niya kay Go Yeon-woo na makakuha ng lisensya bilang abogado sa panahong ito bilang kondisyon para sa promosyon. Nagtakda rin si Hong Da-ham ng kondisyon kay Choi Kang-seok na dapat niyang hawakan ng maayos ang kaso ni Chairman Kang Hayon nang hindi nakakaapekto sa kumpanya. Bukod pa rito, sa loob ng 1 linggo, kailangan niyang gawing kliyente ng law office si Senador Cha Jun-sik. Sa wakas, kinuha ni Choi Kang-seok ang pro bono case upang mapabuti ang imahe ng law office. Ibinigay niya ng basta-basta ang pro bono case kay Go Yeon-woo. Inutusan niya si Go Yeon-woo na panatilihing lihim ang misyon na ibinigay niya, lalo na mula kay Hong Da-ham. Pagkatapos niyang ibigay ang kaso, hinanap ni Choi Kang-seok ang kanyang matinding kalaban, si Abogado Cha Jun-sik, upang singilin siya. Alam niyang ang pagreklamo ni Chairman Kang Hayon laban sa kanya ay dahil sa pakikialam ni Abogado Cha Jun-sik. Binalaan niya si Abogado Cha Jun-sik na huwag magpahuli. Ang pinakaayaw ng law office ay ang saktan ang kapwa kasamahan. Pagkatapos niyang takutin, hinanap niya si Senador Cha Jun-sik upang suyuin. Binigyan niya si Senador Cha Jun-sik ng ebidensya ng pandaraya sa financial report ng kalaban. Agad ipinaalam ni Senador Cha Jun-sik sa kanyang mga nasasakupan na ilipat ang lahat ng legal na usapin sa Hong Da-ham Law Office at matagumpay siyang naging kliyente ng opisina. Hinanap ni Go Yeon-woo ang assistant na namamahala at inutusan si trainee Kim Ji-na na mag-ulat. Agad siyang nakilala ni Kim Ji na kaninang umaga. Sumakay si Go Yeon-woo ng bisikleta papunta sa kumpanya at hindi sinasadyang natalsikan ng putik si Kim Ji-na. Hindi alam ni Go Yeon-woo ang tungkol dito, ngunit natandaan siya ni Kim Ji-na. Nagkaroon na siya ng masamang impresyon sa kanya, simula pa lang. Alinsunod sa mga tagubili ni Choi Kang-seok, kinuha ni Go Yeon-woo ang pro bono case. Nagtungo siya upang makipagkita sa kliyenteng si Kang Hayon, upang alamin ang sitwasyon. Ikinuwento ni Kang Hayon ang hindi patas na pagtrato na kanyang naranasan. Nagtrabaho siya bilang sekretarya sa isang kumpanya, at pagkatapos ng 1 linggo ng trabaho, ay hinipuan siya ng kanyang amo. Hindi niya kinaya kaya nagprotesta siya, ngunit ang resulta ay paghihiganti. Pinapaharap siya ng amo niya sa dingding araw-araw, at hindi siya binibigyan ng kahit anong trabaho
trabaho. Hindi na talaga niya kinaya, kaya proaktibo siyang gumawa ng kanyang sariling trabaho. Ang resulta, ginamit ng amo niya ang dahilan ng pag-abandona sa trabaho nang walang pahintulot para tanggalin siya. Ang mga kasamahan niya ay hindi lang hindi tumulong, kundi sinigawan pa siya na diborsyado at sadyang kinanunukso ng lalaki na parang isang demonyong tigre. Pagkatapos malaman ang mga detalye, si Go Yeon-woo ay nagulat ng kanyang trabaho kay Choi Kang-seok. Hindi sinasadyang napansin niya na ang larawan na tinitingnan ni Choi Kang-seok ay ang mayamang binata na nagpahirap sa kanya. Ipinaliwanag ni Choi Kang-seok na ang binata ay anak ni Chairman Kang Hayon at kailangan niya si Go Yeon-woo upang tumulong sa isang pagtatanghal upang pilitin si Chairman Kang Hayon na bawiin ang kanyang demanda. Magkahati sila sa gawain. Nagtungo si Choi Kang-seok sa nightclub upang makipagkita sa mayamang binata. Nagtungo naman si Go Yeon-woo upang makipagkita kay Chairman Kang Hayon. Binalaan ni Choi Kang-seok ang mayamang binata na may nakasaksi sa kanyang pag-inom ng gamot. Nagulat na ang saksi sa pulis. Kung pipirmahan niya, mula ngayon ay personal siyang ipagtatanggol ng Hong Daham Law Firm. Narinig ng binata ang tunog ng pulis sa pasilyo. Takot na takot siyang nagmamadaling pumirma. Ikinandado ni Choi Kang-seok ang pinto at pagkatapos ay tinawagan si Go Yeon-woo. Sinabi kay Chairman Kang Hayon na siya na ngayon ang abogado ng binata. Kung babawiin ni Chairman Kang Hayon ang demanda, ipagtatanggol niya ang binata. Kung hindi, agad niyang sisirain ang kontrata. At binuksan ang pinto para makapasok ang pulis. Sumigaw ng saklolo ang binata sa telepono. Napilitan si Chairman Kang Hayon na sumuko. Napilitang makipagkompromiso at bawiin ang demanda. Sama-sama silang nanalo, kaya si Go Yeon-woo ay tuwang-tuwa at gustong makipag-appear kay Choi Kang-seok para magdiwang. Ngunit mayabang na umalis si Choi Kang-seok, hindi pinansin ang pambata niyang laro. Matapos ayusin ang problema ni Choi Kang-seok, inilabas ni Go Yeon-woo ang kaso ni Kang Hayon online. Gusto niyang hayaang kumalat muna ang opinyon ng publiko. Sa panahong ito, humingi siya ng tulong kay Kim Jae-na upang maghanap ng doppelganger upang madagdagan ang click-through rate. Sumulat ng liham ng pasasalamat sa kanya ang anak ni Kang Hayon. Gusto niyang tulungan ang mag-ina upang maging karapat-dapat sa pasasalamat na iyon. Sayang at hindi pa siya tunay na abogado, kaya wala siyang magawa. Hindi inasahan ni Kim Jae-na na may ganoon siyang sensitibong panig. Malaki ang nagbago sa kanyang impresyon tungkol sa kanya. Narinig ni Choi Kang-seok ang pag-uusap ng dalawa at direktang ipinasa ang artikulo sa ilang kilalang rapper na kilala niya, sinabing ilalagay ito sa top trending ngayong gabi. Gaya ng inaasahan, sa loob ng maikling panahon, agad na umakyat ang artikulo sa top trending. Sinamantala ni Go Yeon-woo ang panalo, ginamit ang kanyang kakayahan sa paghahanap upang mahanap ang mga empleyado na katulad ni Kang Hayon na binubuli ng kumpanya. Nang makita ito ni Kim Jae-na, kusang loob siyang tumulong sa paghahanap. Mabilis na nakahanap si Go Yeon-woo ng isang babaeng nagngangalang Baek Eun-young. Nagtrabaho din ang babaeng ito sa kumpanyang iyon at nasaktan din hiniling ni Go Yeon-woo sa kabilang panig na tumestigo. Tinitiyak na makakatulong sila sa pagkuha ng kompensasyon para sa pinsala. Pumayag si Baek Eun-young na tumestigo. Nagpunta ang dalawang partido sa law office para sa direktang komprontasyon. Gayunpaman, bago pa man ihayag ni Baek Eun-young ang hindi patas na pagtrato, nagmamadaling itinuro ng kalabang abogado na si Baek Eun-young ay dati nang nagtrabaho bilang hostess. Mabilis na pinatigil ni Choi Kang-seok, sinasabing ang nakaraan ng testigo ay walang kaugnayan sa kaso. Sinabi ng kalabang abogado na si Baek Eun-young ay dati nang kinasuhan ng pandaraya at pagnanakaw. Ang isang taong may ganitong record ay hindi paniniwalaan ng hukom sa kanyang testimonya. Nainsulto si Baek Eun-young at nahihiyang tumakbo palabas. Agad siyang sinundan ni Go Yeon-woo, ngunit nawalan na ng pag-asa si Baek Eun-young sa pag-aakalang mahina siya ng mag-isa. Hindi niya kayang harapin ang kumpanya, kaya tumanggi siyang tumestigo sa korte. Sa gayong sitwasyon, hindi na rin makapipilit si Go Yeon-woo. Nang sumakay siya ng elevator pataas, nakita niya ang dalawang lalaki na sumama sa kanya sa loob ng elevator. Nakilala niya ang dalawang ito na dati nang nagpapagala-gala sa labas ng kanyang bahay. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigang si Kim Jae-na na nagsasabing pinapunta siya ni Cha Jun-sik sa hotel para maghatid. Ngunit pagkatapos noon ay wala ng balita at ngayon ay patuloy siyang binubugbog ng drug lord. Alam ngayon ni Cha Jun-sik na nagtatrabaho siya sa Hong Daham Law Firm, kaya maaaring ibunyag niya ang impormasyon tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, nakilala rin ang dalawang lalaki na si Go Yeon-woo ang target na kailangan nilang hulihin. Kaya sinundan nila si Go Yeon-woo palabas ng elevator. Binilisan ni Go Yeon-woo ang kanyang paglakad, gustong humanap ng lugar para takasan ang dalawang lalaki. Sa kritikal na sandali ay hinila siya ni Choi Kang-seok. Humiwalay si Go Yeon-woo kay Choi Kang-seok at mabilis na tumakbo sa rooftop. Sinundan siya ng dalawang lalaki doon. Tumayo si Go Yeon-woo sa rehas at nag-alok ng kompromiso. Dadalhin niya ang bag sa kanilang amo. Kung patuloy silang magpipilit, tatalon siya. Sa ganoong kaso, ang dalawang lalaki ay magiging suspect sa pagpatay. Habang nag-uusap ang dalawang panig, dinala ni Kim Jae-na ang mga security guard upang paalisin ang dalawang lalaki. Nawala na ang panganib. May utang na paliwanag si Go Yeon-woo kay Choi Kang-seok. Nahulaan na ni Choi Kang-seok na sa simula pa lang ay hindi sinunod ng kabilang panig ang kanyang utos. Ang lubusang pagkasira ng lahat ng gamot, galit siyang sinisi dahil nagtago pa ito ng bahagi. Kung hindi magtagumpay sa pagiging abogado, ibebenta niya ang itinagong gamot para kumita. Pinabulaanan ni Go Yeon-woo na hindi rin tapat sa kanya si Choi Kang-seok at
at itinuturing lamang siyang isang alas na maaaring itapon anumang oras. Hindi niya kayang magtiwala kay Choi Kang-seok ng walang kondisyon. Naglaho ang tiwala sa pagitan nila. Hayaan siyang pumili. Kung gusto niyang mag-resign, maaari siyang umalis anumang oras. Pagkatapos mag-isip ni Go Yeon-woo, tinanggal niya ang kanyang AC card at umalis sa law office. Binigyan siya ni Choi Kang-seok ng payo. Ang pagpapasya at pagpili ay nakasalalay sa kung paano niya gustong lumakad. Walang sinuman ang makapagpapasya para sa kanya. Go Yeon-woo. Pagkatapos marinig, kinuha niya ang kahon ng gamot mula sa locker at kusang loob na hinanap ang drug lord. Agad na iniulat ng impormante ni Choi Kang-seok ang balita sa kanya. Sa sandaling ito, hinanap ni Choi Kang-seok ang testigo na si Baek Eun-young. Kinuha niya ang bank statement ni Baek Eun-young. Inilalantad na si Baek Eun-young ay tumanggap ng pera mula sa amo ng kumpanya. Kung ibibigay niya ang ebidensya sa korte, tiyak na aarestuhin si Baek Eun-young. Natakot si Baek Eun-young at sumigaw na biktima rin siya. Sa kabilang panig, hinanap ni Go Yeon-woo ang drug lord at sa harap ng kabilang panig, binuhusan niya ng gasolina ang gamot. Sinindihan niya ang lighter, binabantaan ang kabilang panig na palayain si Cha Jun-sik. Hawak ang kutsilyo, lumapit ang drug lord kay Cha Jun-sik, pinipilit siyang sumuko. Sa sandaling nag-aalangan si Go Yeon-woo, biglang dumating si Choi Kang-seok at inagaw ang lighter sa kamay niya. Binalaan ni Choi Kang-seok ang drug lord tungkol sa mga gawaing pagdukot at pagbabanta, dagdag pa ang pagbebenta ng droga. Tinatayang aabot sa 6 tandang bawas 7 taon sa bilangguan ang pinagsama-samang krimen at posibleng habang-buhay na pagkakakulong. Nang marinig ito ng drug lord, hindi na siya naglakas loob na pigilan pa sila at hinayaan silang dalhin si Cha Jun-sik. Pagkatapos, sinabihan ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo na sunugin ang droga. Kumuha siya ng kasunduan, pinilit ang drug lord na kunin siya bilang abogado sa depensa. Kung hindi, magbibigay siya ng testimonya na magiging disadvantageous para sa kabilang panig. Akmang kikilos ang drug lord, ngunit muling kinontrol siya ni Choi Kang-seok. Agad na ipinaalala ni Choi Kang-seok sa kanya na papalapit na ang drug investigation team. Pagkatapos niyang magsalita, umalinggaw ang sirena ng pulis. Sa pilitang nilagdaan ng drug lord ang kasunduan, napilitang magbayad ng $30 milyon para sa bayad ng abogado. Lahat ay maayos na nalutas. Ibinigay ni Choi Kang-seok ang file ng kaso ni Kang Ha-yeon kay Go Yeon-woo. Kung bukas ay lilitaw siya sa korte, nangangahulugan iyon na pumapayag siyang ipagpatuloy ang pagiging assistant. Nalutas na ang problema. Inihatid ni Go Yeon-woo si Cha Jun-sik pauwi at binugbog siya. Tuluyang pinutol ang relasyon kay Cha Jun-sik. Kinabukasan, dumating si Go Yeon-woo sa korte sa tamang oras. 5 minuto na lang bago magsimula ang paglilitis. Ipinagbigay alam niya sa direktor ng kumpanya at sa kalabang abogado na nakuha na nila ang pahayag ni Baek Eun-young. Inamin ni Baek Eun-young na sinubukan siyang suhulan ng direktor at ibinigay ang mga detalye ng transaksyon. Idineklara ni Go Yeon-woo na ang pagbabanta at panunuhol sa testigo ay isang krimen. Alam ng direktor ang kanyang pagkakamali kaya agad siyang pumayag na makipag-areglo. Nagmungkahi si Choi Kang-seok ng danyos perwisyo para sa biktima na may kabuuang 470 milyon won. Nang akmang pipirma na ang direktor sa kasunduan, muling nagbigay ng kahilingan si Go Yeon-woo. Tunay man o hindi, kailangan niyang humingi ng tawad kay Kang Ha-yeon. Nag-aatubiling humingi ng tawad ang direktor at pagkatapos ay nilagdaan ang kasunduan. Pagkatapos ng lahat, tahimik siyang umalis. Labis na nagpapasalamat si Kang Ha-yeon kay Go Yeon-woo. Para sa kanya, si Go Yeon-woo ang tunay na abogado. Umiti ng maliwanag si Go Yeon-woo, tumakbo ng mabilis upang habulin si Choi Kang-seok. Gustong makipag-apir sa kanya para magdiwang. Muling hindi pinansin ni Choi Kang-seok ang kanyang pambatang kilos. Binalaan niya si Go Yeon-woo na kailangan niyang makarating sa kumpanya sa loob ng 30 minuto. 1 minutong pagkaantala ay nangangahulugang pagkatanggal. Dali-dali si Go Yeon-woo na nagbisikleta papunta sa law office. Nakaupo si Choi Kang-seok sa kanyang sasakyan, tiningnan ang anino ni Go Yeon-woo at mumiti ng may kasiyahan. Ang matinding kalaban ni Choi Kang-seok ay si abogado Cha Jun-sik. Hindi niya kayang harapin si Choi Kang-seok, kaya inilipat niya ang kanyang target kay Go Yeon-woo. Ginamit niya ang katotohanang sinusubaybayan si Go Yeon-woo ng 2 drug dealer upang pilitin si Go Yeon-woo na sumama sa kanya sa nightclub para kumpletuhin ang kliyente na si Kim Jin-na. Ipinaliwanag ni Go Yeon-woo na abala siya at hindi makakaalis. Ibinigay ni abogado Cha Jun-sik ang trabaho niya kay abogado Kang Ha-yeon at iginiit na ilabas si Go Yeon-woo. Napilitan si Go Yeon-woo na pumunta sa nightclub kung saan ginamit niya ang kanyang pambihirang memorya. Nag-rap siya ng debut song ng rapper at kinagiliwan ito ng rapper. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, naging magkapatid ang dalawa. Hinatak ng rapper si Go Yeon-woo sa entablado para kumanta. Sa kalasingan, inihayag din ni Go Yeon-woo na siya ay isang matandang abogado. Kinabukasan, maagang nagising si Go Yeon-woo sa tunog ng alarm. Nang makita niyang malapit na siyang mahuli, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nagmamadaling tumakbo sa law firm. Ibinigay ni abogado Kang Ha-yeon sa kanya ang copyright plan na kanyang isinulat. Tiwala siya na perpekto ang lahat. Habang sumisipol, ibinigay niya ang plano kay Choi Kang-seok. Isang tingin lang ni Choi Kang-seok ay nakita na niya ang maraming pagkakamali. Nahulaan niya na buong magdamag siyang uminom at ibinigay ang plano sa iba. Hindi niya inasahan na ayaw tumulong ng kabilang panig at sinadya pang magkamali para pahirapan si Go Yeon-woo. Ipinangako niyang muling susulatin ang isa pa. Ipinapaliwanag na mayroon din siyang mga paghihirap. Hindi tinanggap ni Choi Kang-seok ang kanyang paliwanag. Katatapos lang niyang tulungan si Go Yeon-woo sa problema sa droga at ayaw na niyang ayusin pa ang gulo ni abogado Cha Jun-sik. Kung patuloy siyang magbibigay, hindi lang si abogado Cha Jun-sik ang makakakuha ng leverage sa kanya, kundi pati na rin ang iba. Bumalik si Go Yeon-woo sa office area. Nang makita ang matagumpay na tingin ng kanyang mga kasamahan, determinadong pumasok siya sa opisina ni abogado Cha Jun-sik. Hindi
Hindi niya inaasahan na kausap pala ng rapper si abogado Cha Jun-sik at si Hong Da-ham tungkol sa pakikipagtulungan. Nang makita niya ang kanyang pagdating, masayang sinabi ng rapper ay hindi pa pala natatanggal sa trabaho itong peking abogado. Agad siyang lumapit at masiglang yakap si Go Yeon-woo. Ipinaliwanag niya kay Hong Da-ham na dumating siya dahil sa kanya. Labis na nalito si abogado Cha Jun-sik at bumaling siya kay Go Yeon-woo at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng peking abogado. Kalmadong sumagot si Go Yeon-woo, ayon sa regulasyon ng mga abogado, kung ang isang abogado ay hindi nagtatrabaho sa isang law firm o hindi nagsasanay ng 6 na buwan o higit pa, hindi siya maaaring maging miyembro ng isang legal na korporasyon. Nasa yugto pa lang siya ng pag-ensayo, kaya hindi pa siya itinuturing na tunay na abogado. Nakita ni abogado Cha Jun-sik kung gaano kahusay niyang naresolba ang krisis at nag-alala na aagawin ni Go Yeon-woo ang rapper, kaya walang pag-aalinlangan siyang hiniling na umalis agad si Go Yeon-woo. Sa sandaling ito, ibinigay ni Choi Kang-seok sa kanya ang isang kontrata. Hiniling sa kanya na ilipat ang kontrata sa kamay ng kliyente at partikular na pinayuhan na huwag masyadong magsalita o magsalita ng labis. Kusang ipinaliwanag ni Go Yeon-woo ang nangyari sa pagitan niya at ni abogado Cha Jun-sik, ngunit hindi siya binigyan ni Choi Kang-seok ng pagkakataon at umalis na lang. Sa sandaling ito, lumabas ang rapper at sinabi kay Go Yeon-woo na hindi pa siya pumipirma ng kontrata kay abogado Cha Jun-sik dahil dumating siya partikular para kay Go Yeon-woo. Gusto ni Go Yeon-woo na ipakilala ang rapper kay Choi Kang-seok, ngunit naaalala ang saloobin ni Choi Kang-seok kanina. Naramdaman niya ulit na hindi pa rin siya tinatanggap ni Choi Kang-seok. Sa komplikadong damdamin, nagtungo siya sa bahay ng kliyente, si Ginang Baek. Si Ginang Baek ay kasing edad ng kanyang lola. Tanda niya ang payo ni Choi Kang-seok at plano niyang ibigay ang kontrata at umalis agad. Gayunpaman, masiglang pinigilan siya ni Madam Baek, masiglang ikinuwento ang tungkol sa kanyang gawang bahay na black bean paste. Nahawa rin si Go Yeon-woo sa sigasig ni Madam at nagbukas ng kanyang puso upang magbahagi tungkol sa kanyang masayang buhay kasama ang kanyang lola kahit na silang dalawa lamang ang magkasama. Tumawag si Choi Kang-seok upang magtanong tungkol sa pag-unlad ng trabaho. Nagulat si Madam Baek at sinabing ito ang unang pagkakataon na nagpadala si Choi Kang-seok ng ibang tao at ito rin ang unang pagkakataon na tumawag siya upang magtanong. Tila itinuturing talaga ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo bilang miyembro ng pamilya. Pagkarinig nito, maraming bagay ang napagtanto ni Go Yeon-woo. Pagkabalik sa kumpanya, abala man si Choi Kang-seok o hindi, kailangan niyang ipaliwanag ang mga bagay ng malinaw. Ginagamit ni Attorney Cha Jun-sik ang nakaraan upang takutin siya. Upang makipagtulungan, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa bandang huli, ibibigay niya ang kanyang buong katapatan kay Choi Kang-seok at hihilingin kay Choi Kang-seok na bigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan. Binigyan siya ni Choi Kang-seok ng isang mahalagang gawain. Kamakailan, mayroong isang bagong kaso, ang diborsyo sa pagitan ng FE ng Soju Air, si Song Yujin at si Nam Yong-hak, ang FE ng Soju Aviation. Bago pumasok ang kaso ng diborsyo sa proseso ng paglilitis, magkakasundo muna ang dalawang partido. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Choi Kang-seok ay ang abogadong kumakatawan sa kabilang panig ay ang kanyang dating kasintahan, si Juhi. Matapos ang 13 taong hindi pagkikita, medyo nalito si Choi Kang-seok nang magkita sila muli. Ayaw niyang maging kalaban ng kanyang dating kasintahan. Kaya tinawag niya si Juhi sa labas at hiniling na ang isa sa kanila ay umatras mula sa kasong ito. Ngunit gusto ni Juhi na makipagkita sa kanya sa korte. Sila ay mga legal na kinatawan lamang, walang iba pa. Nakita ni Choi Kang-seok na nagpasya si Juhi at hindi siya makatanggi, kaya kailangan niyang tanggapin ang pagharap na ito. Nag-utos si Choi Kang-seok na kolektahin ang isa-zero impormasyon tungkol sa mga partido sa kaso ng diborsyo. Ang mga tsismis tungkol kina Song Yujin at Nam Yong-hak, lahat ay kokolektahin at isusulat sa isang script. Nakolekta ni Go Yeon-woo ang lahat ng mga kaganapan na may kaugnayan sa dalawa at sumulat ng isang script batay sa katotohanan. Habang naghahanda ang dalawa na pumunta sa korte, ipinaalam ni Representative Kang kay Choi Kang-seok na si Madam Baek. Tinanggi ng malaking kliyente ng law firm ang kontrata. Hindi lamang binawi ang desisyon na magtatag ng legal na entidad, ngunit nais ding gamitin ang pagkakataong ito upang umatras. Pinapatakbo ni Madam Baek ang isang malaking kumpanya. Ang pagkawala ni Madam Baek ay direktang makakaapekto sa pagganap ng law firm. Kailangan nilang pigilan si Madam Baek na umatras sa anumang paraan. Pagkarinig nito, agad na dinala ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo upang makipagkita kay Madam Baek. Sinabi niya kay Madam Baek na ang pagpirma ng kontrata ay nangangahulugang ibibigay ang kumpanya sa isang profesional na tagapamahala na magbibigay ng 1-0 bilyong won sa mga bayarin sa kontrata at 1-0 bilyong won mula sa mga karapatan sa brand bawat taon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kwento ni Go Yeon-woo tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang lola, nagkaroon din si Madam Baek ng ideya na tamasahin ang kagalakan ng pamilya. Nais niyang hatiin ang kumpanya sa kanyang mga anak at magretiro. Hindi makumbinsi ni Choi Kang-seok si Madam Baek at dahil malapit na ang oras ng pagdinig sa korte, kinailangan niyang umalis muna. Habang nasa daan, binasa niya ang script na isinulat ni Go Yeon-woo. Isinulat ni Go Yeon-woo ang kasal ni Song Yujin at Nam Yong-hak bilang isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang diwata at isang mortal.
portal. Sa proseso ng investigasyon, napagtanto ni Go Yeon-woo ang likas na katangian ng kanilang kasal. Mahal pa rin ng mag-asawa ang isa't isa. Sa puntong ito, bumaba si Go Yeon-woo ng sasakyan sa kalagitnaan ng daan. Nagpa siya na hanapin muli si Madam Beck at sinabi kay Choi Kang-seok na tawagin ang lahat ng mga anak ni Madam Beck. Opisyal na nagsimula ang pagdinig sa diborsyo. Inilahad ni Choi Kang-seok ang dahilan ng diborsyo ng dalawa. Ito ay dahil sa isang kasal sa kontrata, ngunit sila ay nagmahalan habang nagsasama. Mayroong iligal na pagmamana at matinding panloob na kompetisyon si Satoru. Nais ni Nam Yung-hak na iligtas sina Song Eugene at ang mga bata mula sa digmaan. Nagkataon na gusto rin ni Song Eugene dahil sa pag-ibig na palayain ang kabilang partido upang makahanap ng tunay na pag-ibig. Hindi nila alam ang intensyon ng isa't isa, kaya ginamit nila ang diborsyo upang iligtas ang kabilang partido. Lumitaw ang katotohanan. Umiyak si Song Eugene at umalis at agad na sinundan siya ni Nam Yung-hak. Ang kaso ng diborsyo na ito ay tuluyang naayos. Sa kabilang banda, nagsama-sama ang pamilya ni Madam Beck. Ibinuhos ng apo ni Madam Beck ang garapo ng toyo. Ang mga garapo ng toyo na ito ay pawang kayamanan ni Madam Beck. Pinagalitan niya ang mga pasaway na bata, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ng kanyang mga anak na pinapalaki niya ang maliit na bagay at hindi nila pinahahalagahan ang kanyang pagsisikap. Gusto lang nilang ibenta ang mga garapo ng toyo para sa pera. Nakaramdam ng panlalamig si Madam Beck at mula sa pangyayaring ito, naintindihan niya na hindi man lang interesado ang kanyang mga anak sa kumpanya na pinaghirapan niyang itayo. Nang magpasya na si Madam Beck, sinabihan niya si Go Yeon-woo na dalhin ang kontrata. Gusto niyang pirmahan ito agad upang ibigay ang kumpanya sa isang profesional na tagapamahala. Iniulat ni Go Yeon-woo ang mga resulta kay Choi Kang-seok. Bukod pa rito, may isa pang magandang balita. Ipinakilala niya ang rapper kay Choi Kang-seok na nagtataguyod ng kooperasyon sa pagitan nilang dalawa. Pagmamalaking ipinahayag niya na siya ay isang mahalagang kasosyo ni Choi Kang-seok. Pinayuhan siya ni Choi Kang-seok na magpakumbaba upang umunlad, ngunit hindi pa rin niya maiwasang umiti na nagpapakita ng kanyang kagalakan. Ginantimpalaan siya ni Choi Kang-seok ng isang card at tinanong si Go Yeon-woo kung kailangan niya siyang turuan ng leksyon si Attorney Choi Jun-sik. Buong pagtitiwalang ipinahayag ni Go Yeon-woo na mayroon na siyang paraan upang harapin si Attorney Choi Jun-sik. Agad na nagpunta si Go Yeon-woo sa opisina ni Attorney Choi Jun-sik at naglabas ng video. Ito ang eksena ni Attorney Choi Jun-sik na lasing sa isang nightclub na mukhang napakasama. Binalaan niya si Attorney Choi Jun-sik na kung targetin pa siya nito sa hinaharap, ipapalabas niya ang video na ito. Ang pinakamahalaga para sa isang abogado ay ang pagpapanatili ng kanyang imahe. Nahiya si Attorney Choi Jun-sik at hindi na naglakas loob na harapin pa siya. Nakangiti si Go Yeon-woo kaya inimbitahan niya si Kim Jin-na na kumain. Nagpasalamat kay Kim Jin-na sa pagtulong sa kanya. Nag-usap din sina Choi Kang-seok at Joo-hee. Noong taong iyon, pareho nilang pinangangasiwaan ang isang kaso. Nagkamali si Joo-hee na naging dahilan upang panagutin siya ng bar council. Upang protektahan si Joo-hee, inako ni Choi Kang-seok ang lahat ng pananagutan. Pinayuhan sila ng bar council na kung gusto pa rin nilang maging abogado sa hinaharap, kailangan nilang putulin ang komunikasyon mula ngayon. Naramdaman ni Joo-hee na nagkasala siya kay Choi Kang-seok at iminungkahi na huwag na silang magkita muli. Para sa kanilang kinabukasan, kinailangan ni Choi Kang-seok na tanggapin ang desisyon ni Joo-hee. Lumipas ang maraming taon, ngunit hindi pa rin sila nakakalimot sa isa't isa. Kusang hinalikan ni Joo-hee si Choi Kang-seok. Hindi napigilan ng dalawa ang kanilang damdamin at sabay na umuwi. Ngunit matapos mawala ang pagkalito, sinabi ni Joo-hee sa kanya na ikakasal na siya. Ito ang huling pagkikita nilang dalawa. Kasabay nito, masayang nakikipag-usap si Go Yeon-woo kay Kim Jin-na nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa pulisya. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital at nalaman na uminom si Sehwi ng sleeping pills. Sinuri ng pulisya ang telepono ni Sehwi at nalaman na tila gusto nitong palaging makipag-ugnayan kay Go Yeon-woo kaya tinawagan nila siya. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, pansamantalang pinatuloy ni Go Yeon-woo si Sehwi sa kanyang bahay pagkatapos niyang lumabas sa ospital. Kinabukasan, ipinasa ni Representative Kang ang kaso ng Yumi Pharmaceutical kay Choi Kang-seok. 3 pasyente na may muscle atrophy ang namatay pagkatapos uminom ng gamot ng Yumi Company. Pagkatapos nito, nagsadya si Representative Kim ng Yumi sa law office para makipag-usap. Sinabi ni Representative Kim na nagsagawa sila ng clinical trials sa 100 tao sa loob ng 3 taon. 85 tao ang nagkaroon ng magandang pag-unlad pagkatapos uminom ng gamot. Ang 3 namatay ay nasa kritikal na kalagayan at hindi na nailigtas. Sa 5 nagdemanda, bukod sa pamilya ng mga namatay, mayroon ding ibang mga pasyente na may iba pang medikal na problema. Naniniwala si Choi Kang-seok na ang pinakamahusay na solusyon ay ang direktang negosasyon at kompensasyon upang maiwasan ang pagkalat ng issue. Hindi sumang-ayon si Representative Kim. Hindi lang siya representative kundi isa ring doktor. Ang kompensasyon ay nangangahulugang pag-amin na may problema ang gamot. Dinala ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo upang makipagkita sa abogadong nagdemanda sa Yumi Pharmaceutical Company. Ang kabilang panig na abogado ay humingi ng labis, humihingi ng 20 bilyong won na bayad pinsala para sa bawat nagrereklamo. Galit na pinagalitan ni Choi Kang-seok ang kabilang panig na abogado na sinasabing walang katotohanan ang sinasabi nito at mas gugustuhin pa niyang pumunta sa korte kaysa sa makipag-areglo. Hindi inaasahan na naglabas ang kabilang panig na abogado ng isang balita na nagsasaad na ang Yumi Pharmaceutical Company ay naging sanhi ng pagkamatay ng 3 tao at patuloy itong dumarami, posibleng umabot sa daan-daang tao. Nagbanta ang kabilang panig na abogado na kapag nailathala ang balitang ito, bababa ng husto ang presyo ng stock ng Yumi. Binaliwala ni Choi Kang-seok ang bastos na pag-ugali ng kalaban at umalis. Natuklasan ni Go Yeon-woo ang mga bagong dokumento tungkol sa mga nagrereklamo ng Yumi. Sa 5 nagdemanda, mayroong isang espesyal
Dahil sa masamang epekto ng gamot para sa Alzheimer, idinemanda ng taong ito ang ibang kumpanya ng pharmaceutical. Inihayag ng hukom na magpapatuloy ang paglilitis gaya ng dati dahil walang konkretong ebidensya. Hindi inaasahang sinalakay si Choi Kang-seok ng kalabang abogado. Nalaman niya na may itinatago ang Yumi. Pagkatapos bumalik, pinilit niya sina Representative Kim at Attorney Kuon at sa huli ay nalaman niya ang buong katotohanan. Lumabas na si Representative Kim ay mayroon ding muscle atrophy. Ginawa niya ang kanyang sarili na clinical trial subject. Pagkatapos uminom ng bagong gamot, gumaling ang kanyang kalusugan na parang isang himala. Gayunpaman, nang malapit nang matapos ang clinical trial, nagkaroon ng problema ang record ng isang pasyente. Dahil dito, mahihirapan ang pag-aproba ng bagong gamot. Ayaw ni Attorney Kuon na masayang ang pagsisikap ni Representative Kim. Nagsimula ng burahin ang pasyente mula sa listahan ng pagsubok. Matapos malaman ang katotohanan, ipinatawag ni Choi Kang-seok ang nagsasakdal at si Representative Kim. Inilabas niya ang larawan, inihayag ang katotohanan tungkol sa kalagayan ni Representative Kim, at tapat na sinabi na kung babayaran ang halaga na hinihingi ng abogado ng nagsasakdal, malulugi ang Yumi at hindi na makapagpapatuloy sa pananaliksik ng bagong gamot. Kung gayon, mawawala ng pag-asa ang mga pasyenteng may ganitong sakit na gumaling. Nangako si Representative Kim na gagamitin ang bahagi ng kumpanya para sa kompensasyon at ipagpapatuloy niya ang pananaliksik sa muscle atrophy. Nagsisikap na pagalingin ang lahat ng pasyente. Sumang-ayon ang 5 nagsasakdal sa mungkahi ni Choi Kang-seok at sa wakas ay nalutas ng maayos ang kaso. Ang abogado na si David ay dumating sa opisina upang pag-usapan ang negosyo matapos makumpleto ang kasong ito. Nilapitan niya si Choi Kang-seok upang hamunin, pagkatapos ay binigyan si Choi Kang-seok ng kanyang business card at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang abogadong nag-aral sa ibang bansa mula sa Amerika, at ang kanyang kakayahan ay hindi na kailangan pang pagtalunan. Hindi inaasahan, agad na pinunit ni Choi Kang-seok ang business card at hindi siya interesado kung sino siya. Yumuko si David at nagsalita tungkol sa kaso ng Nosy Chemical. Pinili ng mga residente sa malapit si Lee Jin-suk bilang kinatawan upang idemanda ang kumpanya tungkol sa issue sa kaligtasan at hiniling na ilipat ang planta ng kemikal. Kamakailan, ang Nosy Chemical ay nagdulot ng polusyon na pumatay sa maraming tao. Ang class action lawsuit na ito ay kasalukuyang pinangangasiwaan ni Representative Kang at si David ang abogadong kinuha ng Nosy Chemical. Ipinagyayabang ni Attorney David ang kasong ito, tiyak daw siyang mananalo. Nang makita na hindi pa rin siya pinapansin ni Choi Kang-seok, sinabi niya ang relasyon nilang dalawa. Noong taong iyon, muntik na silang magkasama ni Choi Kang-seok sa Harvard Law Office para sa mock trial. Isang araw bago ang paglilitis, nagkaroon siya ng aksidente sa trapiko na naging dahilan upang hindi niya ito mahalata. Naniniwala siya na ang dahilan kung bakit namumukod tangi si Choi Kang-seok sa mock trial ay dahil sa kanyang pagliban. Ngayon na muling naghaharap ang dalawa, tiyak niyang ipapahangan niya si Choi Kang-seok. Hindi napigilan ni Choi Kang-seok ang hamon at kusang tinanggap ang kaso ng Nosy Chemical. Gusto niyang ipakita kay David kung ano ang tunay na kakayahan. Matapos ang isang serye ng investigasyon, nakuha ng mga tao ni Choi Kang-seok ang recording ng tawag sa pagitan ng kinatawan ng parmasyutiko at ni David. Tumanggi si Choi Kang-seok na tanggapin ang ebidensya dahil hindi malinaw ang pinagmulan nito. Hindi siya maaaring magsumite ng iligal na ebidensya sa korte. Dahil sa matagal na tulong ng kalaban, babayaran pa rin niya ang bayad para sa hirap. Ngunit hindi niya kailangan ang recording na ito. Mabagal ang pag-usad ng investigasyon ng panig ni Choi Kang-seok. Unang kumilos si David. Una ay nagpadala siya ng mga tao upang salakayin si Lee Jin-suk. Pagkatapos ay inilabas ni David sa harap ng mga empleyado ng litigasyon ang kanyang business card at ipinahayag na magbabayad ang Nosy Chemical ng 1,000,000,001 sa bawat biktima bilang kabayaran. Kung sumasang-ayon na tanggapin ang kabayaran, tumawag sa kanya. Kung hindi, ipagpatuloy ang demanda. Ang prosesong ito ay abuti ng ilang taon at ang Nosy Chemical ay isang malaking kumpanya na maisapat na pera at oras para sa matagal na paglilitis. Galit na galit si Choi Kang-seok dahil sa hayagang panluloko. Pagkabalik niya, nakuha niya ang recording mula sa informant. Para sa mga kaso laban sa malalaking korporasyon, ang pag-areglo ang pinakamahusay na resulta. Hawak ni Choi Kang-seok ang recording at nakipagnegosasyon kay David. Ginamit ang recording upang pilitin si David na pirmahan ang kasunduan. Kung hindi, mas gugustuhin niyang lumabag sa etika ng abogasya at gagamit ng hindi tradisyonal na pamamaraan sa korte upang ilabas ang recording at edemanda si David sa korte. Sa recording na iyon, inutusan ng kinatawan ng Nosy Chemical si David na pilitin si Lee Jin-suk na sumuko upang saktan ang anak ni Lee Jin-suk sa iligal na paraan. Kapag nailabas ang recording, hindi lamang haharapin ni David ang batas, kundi magtatapos din ang kanyang karera dito. Matapos pag-isipan ang mga kalamangan at kahinaan, kinailangan niyang pirmahan ang kasunduan na inihanda ng panig ni Choi Kang-seok. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, nagkita si Go-yeon-woo at Choi Kang-seok sa ibaba ng gusali ng kumpanya at nakasalubong si Prosecutor Yu. Sa kanilang pag-uusap, nagulat si Go-yeon-woo nang malaman na bago naging abogado si Choi Kang-seok, dating siyang piskal sa ilalim ni Prosecutor Yu. Dahil sa kuryosidad, hiniling ni Go-yeon-woo kay Kim Jin na natulungan siyang
makahanap ng impormasyon tungkol kay Choi Kang-seok. Matapos ang masusing paghahanap ni Kim Jae-na sa mga record ng kumpanya, walang nabanggit tungkol sa dating prosecutor si Choi Kang-seok. Ngunit sa legal database, napakadetalyado ng impormasyon tungkol kay Choi Kang-seok. Hiniling ni Go Yeon-woo kay Kim Jae-na na mag-screenshot ng impormasyon at ipadala sa kanya. Dahil sa pagmamadali, siya mismo ang nag-operate, ngunit hindi niya napansin na hawak na niya ang kamay ni Kim Jae-na. Nang mapansin nilang dalawa, kapwa sila nakaramdam ng kaunting awkwardness. Pagkatapos, nagtanong si Go Yeon-woo kay Secretary Hong Da-ham kung ano ang mga madilim na sikreto ni Choi Kang-seok. Dahil napansin niya na kakaiba ang ekspresyon ni Choi Kang-seok nang makipagkita kay Prosecutor Yu. Nang marinig ni Secretary Hong Da-ham ang pangalan ni Prosecutor Yu, agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Halatang alam din niya ang ilang bagay. Ngunit seryoso niyang binalaan si Go Yeon-woo na huwag basta-basta magtatanong tungkol sa pribadong buhay ni Choi Kang-seok. Ilang sandali pagkatapos, kinuha ni Choi Kang-seok ang isang bagong kaso. Ang Namyang Accounting Firm, isang kasosyo ng law office, ay balak tanggalin ang isang senior executive ng kumpanya, si Bang Jusan. Ang dahilan ng pagtatanggal ay dahil sa peke nitong credentials. Agad na naisip ni Go Yeon-woo ang kanyang sarili. Isa rin siyang abogado na walang lisensya, ngunit kinuha ni Choi Kang-seok. Kapag nalaman ng iba, mahaharap din siya sa panganib ng pagtatanggal. Tila nakita ni Choi Kang-seok ang pag-aalala sa puso ni Go Yeon-woo, kaya ipinangako niya na hindi mangyayari ang ganoong bagay sa kanya. Hindi pa rin kampante si Go Yeon-woo at gusto pang magtanong. Sa sandaling iyon, pumasok si Representative Kang na pumutol sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos, inayos ni Go Yeon-woo ang mga dokumento at kusa siyang lumapit kay Bang Jusan upang alamin ang sitwasyon. Punong-puno ng sama ng loob si Bang Jusan. Nagtrabaho siya ng masipag para sa kumpanya sa loob ng 15 taon at isinakripisyo niya ang lahat para sa kumpanya. Ngunit tinapon lamang siya ng kumpanya na parang walang kwentang papel at madali siyang inalis. Naunawaan ni Go Yeon-woo ang damdamin ni Bang Jusan at kasabay nito ay itinuro niya na kahit may sama ng loob, hindi siya dapat magpeke ng kanyang credentials. Pagkabalik sa kumpanya, iniulat ni Go Yeon-woo kay Choi Kang-seok ang tungkol kay Bang Jusan. Hindi lang ito simpleng pagpeke ng credentials, ngunit pinagalitan siya ni Choi Kang-seok at iginiit na kailangan lang niyang sundin ang utos. Hindi mo dapat imbestigahan ang mga bagay na hindi dapat imbestigahan. Nakipagtalo si Go Yeon-woo na hindi lamang ang trabahong ito ang naugnay kay Bang Jusan, kundi pati na rin ang kanyang pamilya sa likuran niya at kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Itinuro ni Choi Kang-seok na nakikita ni Go Yeon-woo ang kanyang sarili kay Bang Jusan. Binalaan siya na huwag hayaang makialam ang personal na damdamin sa trabaho at hiniling na isumite niya ang mga dokumento. Pinatawag niya si Bang Jusan sa kumpanya upang personal na ayusin ni Choi Kang-seok ang bagay. Tinanggap ni Choi Kang-seok ang imbitasyon na makipagkita kay Prosecutor Yu. Mayroong komplikadong relasyon sa pagitan nilang dalawa. Noong nakaraan, nagtrabaho si Choi Kang-seok sa opisina ng piskal. Kusang nag-alok si Prosecutor Yu na kunin siya bilang kanyang junior. Pagkatapos ay may nangyari na nagpatibay sa desisyon ni Choi Kang-seok. Kusang humiwalay kay Prosecutor Yu at umalis sa opisina ng taga-usig. Kasalukuyang iniimbestigahan si Prosecutor Yu ng Special Investigation Unit. Umaasa siya na papanig sa kanya si Choi Kang-seok at huwag siyang ipagkanulo. Ipinahayag ni Choi Kang-seok ang kanyang saloobin. Hindi niya kusang isusumbong si Prosecutor Yu. Ngunit kung hindi maiiwasan ang paghaharap sa korte, hindi rin siya magbibigay ng huwad na patotoo para kay Prosecutor Yu. Maaga pa lang, nagmamadali si Go Yeon-woo sa Human Resources Office ng Namyang Accounting Firm upang tingnan ang impormasyon ni Bang Jusan. Tumanggi ang kabilang partido na ibunyag ang impormasyon ng empleyado. Nagpakilala si Go Yeon-woo bilang mula sa Kang Ampersand Ham Law Office. Nagsinungaling na pumunta siya para asikasuhin ang ipinagkatiwala ng kinatawan ng Namyaong, kaya siya naroon upang magtanong. Nang makita na hindi pa rin naniniwala ang kabilang panig, nagkunwari siyang tumawag kay Representative Shim. Pagkatapos ng ilang pagpapanggap, matagumpay na nakuha ni Go Yeon-woo ang mga dokumentong gusto niya. Habang naghihintay, nakita niya ang nakapaskil na anunsyo sa dingding at nalaman na si Chief Cheong ay tinanggal dahil sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ibinigay ni Secretary Hong Da-ham ang subwena mula sa Special Investigation Unit kay Choi Kang-seok at tinanong kung paano niya ito haharapin. Kasabay nito, Paalala niya kay Choi Kang-seok na huwag kalimutan kung paano siya umalis sa opisina ng taga-usig sa simula at ang dahilan kung bakit sila magkasamang nagtatrabaho ay dahil hindi sumuko si Choi Kang-seok kay Prosecutor Yu hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, si Go Yeon-woo bigla siyang pumasok at pinutol ang kanilang pag-uusap. Bago ibigay ang personal na impormasyon ni Bang Jusan kay Choi Kang-seok, sinabi niya ang nalalaman niya tungkol sa relasyon ni na Choi Kang-seok at Prosecutor Yu. Ipinagbigay alam niya kay Choi Kang-seok na pinaghihinala ang sinisira ni Prosecutor Yu ang ebidensya, kaya iniimbestigahan siya ng Special Investigation Unit. Kung may kaugnayan ito kay Choi Kang-seok, maaari rin siyang masangkot. Pagkatapos, inilabas niya ang mga dokumento tungkol sa isang kaso ng pagtakas at inilagay sa harap ni Choi Kang-seok. Nalaman niya na ang pagtakas na ito ay ang huling kaso na hinawakan ni Choi Kang-seok noong siya ay prosecutor pa, at sa huli ay idineklara siyang inosente dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nahulaan ni Go Yeon-woo si Prosecutor Yu. Ayon sa paghula ni Go Yeon-woo, noong una ay hinanap niya si Choi Kang-seok upang samantalahin ito, at si Choi Kang-seok na lumabag sa mga prinsipyo upang makapasok sa law firm ay maaaring may balak ding samantalahin siya.
Bago matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok si Secretary Hong Daham at ipinagbigay alam na dumating na si Bang Jusan sa meeting room. Binalaan ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo na huwag magsalita nang walang ingat sa harap ni Bang Jusan. Inilabas niya ang kontrata ng kompensasyon sa pagtatanggal sa harap ni Bang Jusan at hiniling na pirmahan niya ito at tahimik na umalis sa kumpanya. Matigas na tumanggi si Bang Jusan at hindi niya inamin na gumamit siya ng peking diploma. Tumayo si Go Yeon-woo bilang saksi na hindi nagsisinungaling si Bang Jusan. Itinuro niya na nang itaas si Bang Jusan sa senior management, inimbestigahan ng kumpanya ang kanyang background. Alam na ni Representative Shim 7 taon na ang nakakaraan na huminto sa pag-aaral sa kolehiyo si Bang Jusan. Ang dahilan kung bakit niya sinisingil ngayon si Bang Jusan sa pandaraya sa kanyang credentials ay dahil noong nakaraang buwan, ang direktang supervisor ni Bang Jusan, si Chief Chaeun, ay tinanggal. Sinabi ni Chief Cheong noon kay Bang Jusan na bukod sa normal na kita ng kumpanya, tila mayroon ding gray income mula sa mga ghost companies. Ngunit sinabi ni Representative Shim kay Bang Jusan na walang kinalaman sa kanila ang mga ghost companies. Sa katunayan, si Chief Cheong ay tinanggal dahil sa katiwalian. Nang marinig ito ni Bang Jusan, nagising siya sa katotohanan. Kaya pala totoo ang tungkol sa mga ghost companies. Natakot si Representative Shim na baka ibunyag niya ang sikreto. Kaya ginamit niya ang dahilan ng pagpapanggap upang paalisin siya sa kumpanya. Galit na nag-empake si Bang Jusan, naghahandang umalis sa kumpanya at nagbanta na idedemanda ang kumpanya hanggang sa dulo. Nagmamadaling pinayuhan siya ni Go Yeon-woo na huminahon at sinabing si Bang Jusan ay nagtrabaho sa kumpanya sa loob ng 15 taon na dalubhasa sa pamamahala ng mga dokumento sa buwis. Kung sinasadya ng kumpanya na maghanap ng mga pagkakamali sa pamamahala ng buwis, maaaring harapin ni Bang Jusan ang batas. Sa ngayon, ang pinakamahusay na paraan ay pirmahan ang kontrata ng kompensasyon sa pagtatanggal muna, hintayin na makahanap ng ebidensya ng iligal na kita ni Representative Shim, at pagkatapos ay gumanti ng malakas. Pagkatapos pag-isipan ang mga kalamangan at kahinaan, sa huli ay pumirma si Bang Jusan. Ibinigay ni Go Yeon-woo ang kontrata kay Choi Kang-seok upang ipaglaban ang hustisya para kay Bang Jusan. Labis siyang nadismaya at kasabay nito ay nagduda rin siya kay Choi Kang-seok. Inilantad niya ang sikreto sa pagitan ni Choi Kang-seok at Prosecutor Yu. Sa huling pagdinig ni Choi Kang-seok 15 taon na ang nakakaraan, isinumite niya ang ebidensya sa hukom. Ngunit nasira ang video recording na ebidensya at hindi mabuksan. Sa sandaling ito, naaalala lamang ni Choi Kang-seok na kagabi, habang umiinom kasama si Prosecutor Yu, sinabi sa kanya ni Prosecutor Yu na sa korte, kailangan lang niyang maniwala sa kanyang sarili. Noon, hindi naintindihan ni Choi Kang-seok ang kahulugan yon, ngunit ngayon ay naintindihan na niya na si Prosecutor Yu ang palihim na sumira sa ebidensya. Kasabay ng pagkamuhi ni Choi Kang-seok sa ginawa ni Prosecutor Yu, hindi rin niya matanggap ang kanyang pagkakamali. Sa galit, umalis siya sa opisina ng piskal. Tinanong ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo tungkol sa kanyang pananaw sa katarungan. Naniniwala si Go Yeon-woo na ang katarungan ay ang ibalik sa bawat isa ang nararapat sa kanila, maging sa nakaraan o kasalukuyan. Kung may maling desisyon, dapat harapin ang mga kahihinatnan ng pagkakamaling iyon. Naiintindihan ni Choi Kang-seok na iniimbestigahan ni Go Yeon-woo ang mga pagkakamali ni Representative Shim at sinusubukang ipaglaban ang katarungan para kay Bang Jusan. Sinabi niya kay Go Yeon-woo na kung malantad ang sikreto ng namyang office, direktang mapanganib ito sa law firm. Kaya, sinusuportahan niya ang ginawa ni Go Yeon-woo, ngunit iginiit din niya na kailangan itong panatilihing lihim hanggang sa magkaroon ng resulta. Hindi man alam ng tanggapan ng Nam Hyang-o ng law firm ang mga aksyon ni Yeon-woo. Malaki ang kaluwagan ni Yeon-woo nang suportahan siya. Lumipat siya sa pag-aalala kung paano haharapin ni Kang-seok ang kaso ng taga-usig na CEO. Iminungkahi ni Kinatawan Kang na magpatotoo si Kang-seok na inakusahan ang taga-usig na CEO ng iligal na pag-ugali. Para kay Kang-seok, malaki ang naitulong sa kanya ng taga-usig na CEO noon. Noon, kinuwestiyon ni Kang-seok ang taga-usig na CEO tungkol sa pagtatago ng ebidensya at pagpapalaya sa hit-and-run suspect. Pinaghihinalaan niya na ito ay isang shortcut para sa promosyon dahil ang suspect ay konektado sa isang miyembro ng National Assembly. Seryosong ipinaliwanag ni taga-usig Yu. Sa isang kisap mata, maaari kang umakyat sa isang posisyon kung saan hindi mo kailangang tingnan ang mukha ng sinuman, sa gayoy masisisi mo ang tunay na masasamang tao at makamit ang tunay na katarungan. Batay sa mga pangyayari sa loob ng maraming taon, patuloy na umasa si Kang-seok na naniniwalang ang pag-ugali ni taga-usig Yu ay maaaring para makamit ang kapangyarihan at parusahan ang masasamang tao. Kaya, labis siyang nasaktan sa pagkakabunyag kay taga-usig Yu sa sarili niyang mga kamay. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakita ni Abogado Cha, si Yeon-woo na sinusuri ang financial reports ng Nam Hyang at ng law firm, kaya kinwestiyon niya ang layunin ni Yeon-woo. Mabilis na nagsinungaling si Yeon-woo na nag-aaral siya at ipinaliwanag pa ang trend ng espesyalisasyon ng mga kumpanya. Ang batas mismo ay maaari lamang kabisaduhin ang mga numero. Hindi naniwala si Abogado Cha dito at direktang nakipag-ugnayan kay Kinatawan Shim. Tinanong kung alam niya ang pag-check ni Yeon-woo sa mga aklat. Matapos malaman ni Kinatawan Shim, agad siyang pumunta sa law firm upang iulat kay Kinatawan Kang ang tungkol sa pag-imbestiga ni Yeon-woo sa mga kliyente at humiling na tanggalin si Yeon-woo. Ipinagbigay alam ni Kinatawan Kang kay Kang-seok na kailangan niyang agad na paalisin si Yeon-woo sa law office dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Dinala ni Kang-seok si Yeon-woo upang harapin si Kinatawan Kang. Ipinresinta ni Yeon-woo ang mga dokumentong nahanap niya kay Kinatawan Kang na nagpapakita na bumili at nagbenta si Kinatawan Shim ng mga peking kumpanya sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga peking kumpanya upang magnakaw ng pera mula sa mga kliyente. Sa loob ng
limang taon, kabuang 5.7 bilyon ang ninakaw, at ang law office ang pinakamalaki ang lugi. Lubhang nagulat si Kinatawan Kang. Mabuti na lang at dahil sa investigasyon ni Yeonwoo, nalaman nila agad ang problema. Akala ni Abogado Chai ay matalino siya, ngunit siya pala ang nagdala ng kapahamakan sa kanyang sarili. Wala na siyang pagpipilian kundi samahan si Yeonwoo sa tax audit. Bagamat nakagawa siya ng kabutihan at naiwasan ang pagkatanggal sa trabaho, totoo ang investigasyon ni Yeonwoo sa mga kliyente. Iutos sa kanya ng Kinatawan na magbakasyon muna at hintayin ang mga bagong tagubilin bago siya makabalik sa trabaho. Hirap pa ring magdesisyon si Kang Seok kung magpapatotoo laban kay Taga-Usigyu sa pagtatago ng ebidensya. Hindi matiis ni Kalihim Hong na makita siyang naghihirap ng ganoon. Kaya naman, nagbigay siya ng ilang ebidensya kay Kinatawan Kang. Lumabas na si Kalihim Hong, na dating nagtrabaho sa prosecution office, ay nasaksihan si Taga-Usigyu na nagpeke ng ebidensya sa paglilitis. Alam niyang sa bandang huli ay matutuklasan ang mga ginawa ni Taga-Usigyu, kaya lihim niyang itinago ang oras at paraan ng pagtatago ni Taga-Usigyu ng ebidensya. Ayaw niyang pilitin si Kang Seok na aminin na masama si Taga-Usigyu. Umaasa siyang gagamitin ni Kinatawan Kang ang mga ebidensyang ito upang tulungan si Kang Seok na makalaya sa moral na pagkakabigkis ni Taga-Usigyu. Kinuha ni Kinatawan Kang ang ebidensya at nakipagkita kay Taga-Usigyu, humiling na aminin niya ang kanyang mga krimen sa espesyal na prosecution office at magsulat ng pahayag ng pagkakasala. Upang hindi na muling magpakita sa harap ni Kang Seok, kung hindi ay sisirain siya ng mga ebidensyang ito. Napilitang makipagkompromiso si Taga-Usigyu, kusa niyang inamin ang kanyang mga krimen at umalis sa prosecution office. Hindi alam ni Kang Seok ang nangyari at inakala niyang nagising si Taga-Usigyu. Nakaramdam siya ng kaginhawaan na gumawa siya ng ganoong pagpili at masaya na sa wakas ay nagkaroon ng resulta ang insidente. Pagkatapos, personal na pinuntahan ni Kang Seok si Yeonwoo, ipinagbigay alam sa kanya na tapos na ang kanyang suspensyon. Magkasama nilang hinarap si Kinatawan Shim na bumisita. Isa-isang inilahad ni Yeonwoo ang mga detalye tungkol sa mga peking kumpanya. Pinilit si Kinatawan Shim na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Sumagot naman si Kinatawan Shim na si Yeonwoo ay isa lamang intern. Hindi karapat-dapat na punahin siya. Pinagtanggol ni Kinatawan Kang si Yeonwoo, iginiit na si Yeonwoo ay isang opisyal na abogado ng kumpanya. Pilit pa ring itinanggi ni Kinatawan Shim at hiniling na magbigay sila ng ebidensya. Binuksan ni Yeonwoo ang pinto at inimbitahan si Bang Chusan na naghihintay sa labas. Si Bang Chusan, tulad ni Yeonwoo, ay mayroong napakatalinong isip at napakabilis sa mga numero. Natuklasan niya ang isang nakakagulat na pagkakaiba sa financial reports ng Nam Hyang na nagpahinga kay Kinatawan Shim na makatakas sa pagkakasala. Mabait na pinaalalahanan ni Kinatawan Kang si Kinatawan Shim na mas mainam na kusa niyang aminin ang lahat. Kung hindi, sa susunod na 5 taon ay mananatili siya sa kulungan. Namutla ang mukha ni Kinatawan Shim at kinailangan niyang tanggapin ang pagkatalo. Lubos na nagpapasalamat si Bang Chusan sa tulong ni Yeonwoo. Isa sa ulo niya ang pabor na ito. Pagkatapos, pumunta si Yeonwoo sa bahay ni Kang Seok at binigyan siya ng tumpok ng mga dokumento tungkol sa kaso ng pagpatay sa estudyanteng si Kim Min-ju 12 taon na ang nakakaraan. Ito ang unang kaso na pinangasiwaan ni Kang Seok bilang taga-usi. Sa unang tingin, walang problema sa kasong ito, ngunit nang maghanap si Yeonwoo ng ebidensya mula kay Taga-Usigyu, natuklasan niya ang isang sulat pag-ibig na ipinadala ni Kim Min-ju kay Kang Seok-hyun. Noong panahong iyon, sinabi ni Kang Seok-hyun na siya at si Kim Min-ju ay magkasintahan, ngunit walang natagpo ang ebidensya ng kanilang relasyon. Kaya, si Kang Seok-hyun ay itinuring na sinungaling at nahatulan bilang mastermind. Ngayon, lumabas ang sulat pag-ibig na ito na nagpapatunay na hindi nagsinungaling si Kang Seok-hyun. Ito ay dahil itinago ni Taga-Usigyu ang sulat pag-ibig, sadyang inilihis ang buong kaso. Sinabi ni Yeonwoo kay Kang Seok na si Kang Seok-hyun ay nahatulan ng 15 taon at 3 taon na lang ang natitira bago siya palayain. Nagpa siya si Kang Seok na harapin ang kanyang pagkakamali at humiling ng muling paglilitis sa kaso ni Kang Seok-hyun. Siya ang magiging abogadong tagapagtanggol. Mahigpit na hindi sumang-ayon si Kinatawan Kang kung mapawalang sala si Kang Seok-hyun pagkatapos ng muling paglilitis. Hindi lamang ang reputasyon ni Kang Seok ang maapektuhan, kundi pati na rin ang law office. Gayunpaman, determinado si Kang Seok, kahit na kailangan niyang talikuran ang kanyang posisyon bilang senior partner, kailangan niyang linisin ang pangalan ni Kang Seok-hyun at hanapin ang kanyang budhi at katarungan. Abogado Chai. Kasama ng ibang mga abogado, pinilit nila si Kinatawan Kang. Kung hihilingin ni Kang Seok ng muling paglilitis, masisira ang kanilang relasyon sa prosecution office. Kung mangyari iyon, tiyak na magkakaroon ng malubhang epekto sa law office. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, hindi sumang-ayon ang lahat sa muling paglilitis. Sinabi ni Kinatawan Kang na mas mapanganib ang panloob na pagkakabaha-bahagi kaysa sa panlabas na panggigipit. Binalaan niya si Abogado Chai na siya ang tunay na may-ari ng law office at walang sinumang may karapatang magdesisyon para sa kanya. Nawala ng pag-asa si Abogado Chai at umurong. Pagkatapos, ibinigay ni Kang Seok ang sulat pag-ibig ni Kim Min-ju kay Kang Seok-hyun. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang taong sumira ng ebidensya, 12 taon na ang nakakaraan at ang maling paghatol ni Kang Seok. Ngayon, gusto niyang humingi ng muling paglilitis. Muling litisin ang kaso upang linisin ang pangalan ni Kang Seok-hyun. Galit na galit si Kang Seok-hyun. Sa 12 taon niya sa bilangguan, labis na nagdusa ang kanyang katawan
katawan at isip. Hindi mababayaran ng isang paghingi ng tawad ang lahat. Hindi siya interesado sa muling paglilitis. Gusto niyang maghiganti pagkatapos ng 3 taon niya sa kulungan. Si Han Sonte at Kim Jin Hyun ay nagpatotoo na sinaktan niya ang kanyang kasintahan kasama ang maling paghatol ni Kang Seok. Ikinuwento ni Kang Seok kay Yeonwoo ang reaksyon ni Kang Seok Hyun. Ang kagyat na gawain ay baguhin ang isip ni Kang Seok Hyun. Huwag siyang gumawa ng masama pagkatapos ng kanyang sentensya. Sa oras na iyon, nakatanggap si Kang Seok ng tawag sa telepono. Dinala niya si Yeonwoo upang asikasuhin ang isa pang kaso. Ang anak ni Professor Lee ay nagdaos ng party sa club kahapon. Pagdiriwang ng ika-negatibo 20 kaarawan. Pauwi na siya nang may maramdaman siyang bumangga sa kanyang sasakyan. Masyado nang madilim noon kaya hindi siya sigurado kung nakabangga siya ng tao. Sakto namang hindi pa na-save ang dashcam footage kahapon. Lubha siyang natakot na baka nasaktan niya talaga ang isang tao. Nagtanong si Yeonwoo ng impormasyon sa trapiko at mabilis na nakatanggap ng balita. Ang nasugatan ay isang 24 taong gulang na exchange student. Kagabi, dinala siya sa ospital ng 911. Diagnosis ng doktor na may bali ang tadyang ng exchange student at may sintomas ng pagdurugo sa utak. Sa kasalukuyan ay stable ang kanyang kondisyon. Sinabi ni Junghyuk na siya mismo ang tumawag sa pulisya. Hindi siya umiinom ng alak sa pagtitipon. Naramdaman niyang may nabangga siya kaya nagulat siya agad sa pulisya. Dahil sa takot, umuwi na siya at hindi na nanatili sa pinangyarihan. Nakipag-usap si Kang Seok sa pulisya at ang kaso ay kinilala bilang insidente kaya si Junghyuk ay walang sala. Di nagtagal, nakatanggap si Kang Seok ng balita na si Junghyuk ay ikinulong para sa investigasyon. Nagtungo ang dalawa upang makipagkita sa taga-usig na namamahala sa kaso ni Junghyuk. Sinabi sa kanila ng taga-usig na ang exchange student ay biglang namatay dahil sa pagdurugo ng utak at pagkabali. Ngayon ang kaso ay hindi na isang insidente kundi isang hit and run. Pumunta si Yeonwoo sa pinangyarihan upang maghanap ng mga pahiwati. Nakita niya na ang dalawang pader sa malapit ay mayroong graffiti kasama ang isang lagda sa isang drawing na kaparehong-kapareho ng lagda sa bahay ng biktima. Iniulat niya ang takbo ng pangyayari sa pulisya. Ang exchange student ay isang graffiti artist. Alam ng lahat na ang paggawa ng graffiti sa kalye ay isang iligal na gawain. Upang maiwasan ang pagkakakita ng pulisya, maraming mahilig sa graffiti ang madalas na gumuhit sa gabi. Ipinapakita ng surveillance camera na ng gabing iyon ay nakasuot ng itim ang exchange student para madaling makatakas kapag natuklasan. Pinili niyang gumuhit sa pinakamalapit na lugar sa kalsada. Ibig sabihin, habang gumuguhit ang exchange student, may lumitaw na tao. Nagmadali siyang tumakas kaya nangyari ang banggaan. Sinabi ni Kang Seok kay Yeonwoo na kausapin ang pamilya ng exchange student para sa pagkakasundo. Hindi pa tapos ang libing. Ngayon ang pinakamagandang oras para makipagkasundo. Kung mas matagal, magiging galit ang kalungkutan. Hindi madaling sumang-ayon ang pamilya. Alam ni Yeonwoo na ang kanyang misyon ay tulungan si Junghyun na huwag makulong. Ngunit sa kanyang pananaw, ang tinatawag na golden time ay parang paglalagay ng asin sa sugat ng pamilya. Nang taon na iyon, namatay din ang mga magulang ni Yeonwoo dahil sa aksidente sa sasakyan. Sa araw ng libing, lumapit ang isang abogado na nakasuot ng suit at sapatos sa kanyang lola upang pag-usapan ang pag-areglo, ganap na walang pakialam sa kanilang sakit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakakasilaw ang e-standard outfit ng isang matagumpay na tao. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng matinding pagnanais na maging isang abogado sa hinaharap, isang abogadong may puso. Tiningnan ni Kang Seok ang mga sneakers sa paa ni Yeonwoo at biglang naintindihan kung bakit hindi siya nagsusuot ng formal na sapatos. Inutusan ni Kang Seok si Yeonwoo na makipagnegosasyon sa pamilya ng exchange student para sa isang pag-aareglo at ipinaalam sa kanya na ang maximum na kabayaran ay 500 milyong won. Labis na nababahala si Yeonwoo. Pakiramdam niya, ang kanyang ginagawa ngayon ay walang pinagkaiba sa ginawa ng abogado na nakipag-ayos ng bayad pinsala sa kanyang lola noon. Kaya, humingi siya ng payo kay Gina tungkol sa kanyang mga problema. Matyagang pinayuhan siya ni Gina na kahit magkatulad ang proseso, ang kanyang puso ay nasa pamilya ng namatay at ito ay lubos na naiba sa abogadong iyon. Matapos makinig kay Gina, gumaan ang pakiramdam ni Yeonwoo at pumunta sa bahay ng exchange student. Alam na ng pamilya ng biktima ang mga detalye ng kaso at sumang-ayon silang makipag-ayos. Sa pagkabalisa, humiling sila ng 50 milyong won na kabayaran. Nilinaw ni Yeonwoo na sila ay mga dayuhang manggagawa at mahirap ang kanilang pamilya, kaya kusang itinaas niya ang halaga ng kabayaran sa 500 milyong won. Pinuntahan ni Yeonwoo si Junghyun para pirmahan ang kasunduan sa pag-areglo. Ito ang huling hakbang, pagkatapos ng pirmahan, ganap nang magtatapos ang insidente. Umaasa siyang mamuhay ng maseryoso si Junghyun sa hinaharap. Ngunit si Junghyun ay nakaramdam ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang kinabukasan. Ibinunyag niyang mayroon siyang depression at hindi siya makakabuhay ng normal kung hindi siya inom ng gamot. Agad na napansin ni Yeonwoo ang kakaiba at tinanong si Junghyun kung uminom siya ng gamot noong araw ng insidente. Umamin si Junghyun na uminom siya ng kaunti noon. Hindi naman lasing para hindi makapagmaneho, akala niya walang problema. Nang makita niyang hindi nagtatanong sina Yeonwoo at Kang Seok, hindi na siya nagkusa na banggitin. Lubhang nagsisisi si Yeonwoo na pagtanto niyang muntik na siyang magkamali ng malaki. Ikinuwento niya ito kay Kang Seok, umaasang maisasalba pa ang pagkakamali at mababalik ang naunang natukoy na sanhi. Seryosong itinuro ni Kang Seok na may obligasyon silang panatilihing kumpidensyal
confidential ang impormasyon ng kliyente at kusa na niyang itinaas ang bayad pinsala sa 500 milyong won. Tinanggap na ng pamilya ng biktima ang pag-areglo, kaya hindi na kailangang gumawa pa ng gulo. Ngunit hindi sumuko si Yeonwoo. Mahigpit niyang iginiit na dahil siya ang nagsimula ng kaso, siya rin ang dapat magtapos nito. Pinuntahan niya ang taga-usig na namamahala sa kasong ito at ipinaliwanag na nagmamaneho si Jung-hyun habang nahihilo dahil sa gamot. Umaasa siyang maaaring muling litisin ang kaso. Gusto lang ni taga-usig Kim na makapasok sa Kang Ampersand Ham Law Firm, kaya pinaboran niya si Jung-hyun para mapabilib si Kang Seok. Sa ilalim ng kanyang impluensya, hinatulan ng hukom si Jung-hyun ng 1 taong pagkakakulong at 2 taong probasyon. Galit na pinuna ni Yeonwoo ang pagiging makasarili ni taga-usig Kim. Iginiit na ang sanhi ay dahil sa pagkahilo ni Jung-hyun. May responsibilidad silang sabihin ang totoo sa pamilya ng biktima. Gayunpaman, binaliwala ni taga-usig Kim ang kanyang pagpuna. Naniniwala si taga-usig Kim na wala siyang ginawang mali. Mahigpit ding pinagsabihan ni Kang Seok si Yeonwoo. Itinuro na ang muling pag-imbestiga kay John Jae-hyul ay isang paglabag sa panunumpa ng abogado sa pagiging kumpidensyal. Kung ay dedemanda siya ni John Jae-hyul, hindi lamang ang law office ang madadamay, kundi imbestigahan din siya ng pulisya at ng prosecution office. Binalaan ni Kang Seok si Yeonwoo na kung patuloy siyang lalampas sa limitasyon para sa tinatawag na ikatarungan, isasaalang-alang niya ang pagpapatalsik kay Yeonwoo. Napilitang makipagkompromiso si Yeonwoo, ngunit pinuntahan pa rin niya si Jung Hyun-hyuk upang linawin na kahit na tila natapos na ang lahat, hindi pa rin siya nananagot sa kanyang mga aksyon. Kung ayaw niyang mamuhay nang may pagsisisi sa buong buhay niya, mas mabuting itama niya ang kanyang mga pagkakamali sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip at hindi makatiis sa panunumbat ng budhi, kusa siyang pumunta sa himpilan ng pulisya upang magsabi ng totoo. Ang tunay na sanhi ng banggaan ay ang paggamit niya ng gamot. Matapos maayos ang lahat, nag-iisa na namang pinuntahan ni Yeonwoo si Kang Seok-hyun. Pinayuhan niya si Kang Seok-hyun na tanggapin ang muling paglilitis. Noong taon na iyon, may kasaysayan si Kang Seok-hyun ng paggamit ng gamot. Tinanggap siya ni Kim Min-joo sa kabila ng kanyang hindi magandang nakaraan at nagplano pa rin sila ng kinabukasan ng magkasama. Kahit para lang kay Kim Min-joo, dapat niyang pahalagahan ang buhay at mamuhay ng maayos. Nakumbinsi si Kang Seok-hyun at sa huli ay pumayag sa muling paglilitis. Nakuha ni Yeonwoo ang pahayag ng 2 saksi noong taong iyon, sina Han Sonte at Kim Jin-gyu. Nakita ng dalawa si Kang Seok-hyun na tumatakbo papalayo sa bahay ni Kim Min-joo, ngunit ang sitwasyon na ibinigay ni Kang Seok-hyun ay ganap na kabaliktaran. Nakita niya sina Han Sonte at Kim Jin-gyu na tumatakbo palabas ng bahay ni Kim Min-joo at pagkatapos ay natuklasan niyang pinatay si Kim Min-joo. Ganap na magkasalungat ang dalawang pahayag at si Kang Seok-hyun ay may kasaysayan ng paggamit ng gamot. Parehong mga kaibigan ni Kim Min-joo sina Han Sonte at Kim Jin-gyu mula pa pagkabata, kaya mahirap paniwalaan ang pahayag ni Kang Seok-hyun. Ang ama ni Han Sonte ay isang artista mula sa naghaharing partido at dating hukom. Sinusuri ni Kang Seok na dahil sila ay pawang mga anak ng mayayaman, mataas ang posibilidad na gumamit sila ng gamot kasama si Kang Seok-hyun. Sa paunang pagsusuri, hindi nakita ni Kim Min-joo ang mga sangkap ng gamot, ngunit may bakas ng AED sa bag ng gamot. Pagkatapos suriin, hindi ito kay Kim Min-joo o Kang Seok-hyun, kundi sa isang ikatlong tao. 5 taon pagkatapos ng insidente, nahuli si Han Sonte ng pulisya dahil sa usapin ng droga. Sinuri ni Yeonwoo na ang pulisya at si taga-usig Yu ay nakipagsabuatan kay Han Sonte upang magkaroon ng drama na ang layunin ay ipasa ang kasalanan kay Kang Seok-hyun. Isinumite ni Kang Seok ang mga dokumento para sa muling paglilitis. Ang taga-usig na namamahala sa pagtatanggol sa muling paglilitis ay isang lumang kakilala ni Kang Seok. Tinukso niya si Kang Seok bilang isang taksil na nagtaksil sa kanyang guro at nakatataas. Kumalat sa buong prosecution office ang balita na nagsumite si Kang Seok ng ebidensya na nag-aakusa kay taga-usig Yu. Ngayon ay naging taksil na si Kang Seok, kinamumuhian ng lahat sa propesyon. Ang tanging may hawak ng hindi beripikadong ebidensya ay si Kalihim Hong na dating katrabaho niya. Bumalik si Kang Seok sa law office para tanungin si Kalihim Hong kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Kalihim Hong at kinatawan Kang ang totoo. Ginamit nila ang ebidensya para pilitin si taga-usig Yu na umamin. Kinabukasan, nilitis muli ang kaso ni Kang Seok-hyun. Pinalalabas ng kalabang taga-usig na ikinulong ni Kang Seok-hyun si Kim Min-joo at pinilit pa itong uminom ng gamot. Hindi pinansin ng hukom ang depensa ni Kang Seok at lubos na kumampi sa taga-usig, humiling sa dalawang panig na mag-usap. Kasabay nito, may kakayahan itong kanselahin ang muling paglilitis. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Kang Seok ang pagkansela ng muling paglilitis. Muling inilabas ang kaso ni Kang Seok-hyun para sa paglilitis. Ang mga saksi noong taong iyon, sina Han Sonte at Kim Jin-gyu, ay muling humarap sa korte upang magbigay ng patotoo. Muling nagsinungaling si Han Sonte na inalok ni Kim Min-joo si Kang Seok-hyun ng hiwalayan. Matapos marinig ito, sinundan at tinakot siya ni Kang Seok-hyun. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Kim Min-joo, pumunta siya upang tingnan. Hindi sinasadyang nasaksihan niya si Kang Seok-hyun na pinapatay si Kim Min-joo. Sa harap ng kasinungalingan ni Han Sonte, iniharap ni Kang Seok ang pinakamalakas na ebidensya upang kontrahin. Tinanong niya si Han Sonte kung nangahas siyang sumailalim sa SAT test upang patunayan ang bakas sa bag ng gamot. Hindi kanya. Sina Han Sontae at Kim Jin-gyu ay may itinatago. Agad na pinigilan ng kalabang taga-usig ang pagtatanong ni Kang Seok. Iginiit na ang bakas sa bag ng gamot ay maaaring peke at kontaminado. Sa huli, nagpa siya ang hukom na hindi maaaring tanggapin ang FAA bilang ebidensya dahil hindi epektibo
epektibo ang paraang ito, nagpasya si Kang Seok na gumamit ng iba pang taktika. Sadyang ginamit niya ang pangalan ng kalaban para tawagin sina Han Sonte at Kim Jin-hyuk upang magkita at sadyang pinukaw ang kanilang relasyon na nagdulot ng unti-unting pagbagsak ng tiwala sa pagitan nila. Pagkaalis ni Han Sonte at Kim Jin-hyuk, kinuha ni Kang Seok ang ifete mula sa baso ng alak na ginamit nila para sa paghahambing. Ginamit ni Kinatawan Kang ang isang maamo, ngunit matigas na taktika upang kumbinsihin si Abogado Cha na hilingin sa kanyang nakababatang kapatid na nagtatrabaho sa forensic center na magsagawa ng pagsusuri at magbigay ng ulat. Pagkatapos, ibinigay ni Kang Seok ang resulta ng SAT test sa kalabang taga-usig. Ipinakita ng resulta na ang baka sa bag ng gamot ay eksaktong tumugma sa SAE ni Han Sonte. Inakusahan ng kalabang taga-usig si Kang Seok ng iligal na pagkuha ng EEG ng saksi. Hindi raw magagamit ang ulat na ito bilang ebidensya sa korte. Tinukso rin niya na kung si Han Sonte talaga ang salarin, si Kang Seok ang nagpakulong kay Kang Seok-hyun nang walang kasalanan 12 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na maliban kung kusang umamin si Han Sonte. Kung hindi maaaring mahatulan si Han Sonte ng pagpatay. Ginamit ni Kang Seok ang huling paraan. Sadyang ipinadala niya kay Han Sonte ang mga larawan ng pribadong pagpupulong ni Kim Jin-hyuk. Nang makita ni Han Sonte ang mga larawan, nagalit siya at hinawakan ang buhok ni Kim Jin-hyuk. Binabalaan na kung maglakas loob siyang magsalita ng masama, ipapahamak niya si Jin-hyuk. Takot na lumabas si Kim Jin-hyuk sa nightclub. Sakto namang nakasalubong niya sina Kang Seok at Yeonwoo. Sinamantala ni Kang Seok ang pagkakataon upang takutin si Kim Jin-hyuk. Kahit na hindi kumilos si Han Sonte ngayon, hindi ito garantiya na hindi siya kikilos sa hinaharap. Kung kusang loob siyang umamin, maaari siyang humingi ng sentensya na mas mababa sa 5 taon para sa pagtatago ng krimen. Sa huli, sumuko si Kim Jin-hyuk. Walang nakakaalam na si Han Sonte ang pumatay kay Kim Min-ju. Nasaksihan niya mismo ang buong proseso. Habang tumataka sila, nakita nila si Kang Seok-hyun sa pasilyo. Upang makatakas sa parusa, itinulak ni Han Sonte ang lahat ng kasalanan kay Kang Seok-hyun. Sa pahayag ni Kim Jin-hyuk, nahuli si Han Sonte. Si Kang Seok-hyun ay pinalaya at idineklara na walang sala. Humingi ng tawad sina Kang Seok at Yeonwoo kay Kang Seok-hyun at tinulungan siyang simulan ang isang bagong buhay. Naging maayos ang paglutas ng kaso, ngunit nakatanggap si Kang Seok ng tawag mula kay taga-usig Kim na humihiling sa kanya na sundin ang kanilang kasunduan na kukunin niya ang sarili sa law firm. Kung hindi, ibubunyag niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Yeonwoo. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok sina Kinatawan Kang at Kalihim Hong, gulat na gulat. Sinabi kay Kang Seok na malapit nang bumalik si Kinatawan Ham. Si Kinatawan Ham ay dating isa sa mga kasosyo ng Kang Ampersand Ham. Noong taon na iyon, hindi lamang siya nagnakaw at nagtaksil, kundi naplano rin siyang saktan si Kinatawan Kang. Sa huli, nabunyag ang kanyang masasamang gawain kaya siya pinatalsik sa kumpanya. Ngayon, namatay na ang asawa ni Kinatawan Ham at wala nang sinumang makapipigil sa kanya. Nag-aalala si Kinatawan Kang na gagawin ni Kinatawan Ham ang lahat para makabalik sa kumpanya. Nang malaman ni Kang Seok ang tungkol dito, nakipag-ugnayan siya kay Kinatawan Kang. May paraan siya para hindi makabalik si Kinatawan Ham sa kumpanya at ang kanyang kondisyon ay kailangan ni Kinatawan Kang na sumang-ayon na tanggapin si taga-usig Kim. Pagkatapos pag-isipan, nagkasundo ang dalawa. Kusang nilapitan ni Kang Seok si Kinatawan Ham at binalaan siya na kung ayaw niyang malaman ng kanyang anak ang kanyang kahihiyan, mas mabuting talikuran niya ang kanyang balak na bumalik. Kung hindi, ibubunyag ang kanyang pandaraya sa kanyang asawa at mga anak sa loob ng maraming taon at ang kanyang pakikiapid sa ibang babae. Paano na lang titingnan siya ng kanyang anak noon? Tinamaan si Kinatawan Ham sa kanyang kahinaan at hindi nakapagsalita. Pagkaalis ni Kang Seok, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kinatawan Kang. Ipinagbigay alam niya sa kabilang panig na hindi na babalik sa trabaho si Kinatawan Ham at kasabay nito ay hiniling niya kay Kinatawan Kang na tuparin ang kanyang pangako. Natapos na ang paghirang kay taga-usig Kim. Magkasamang pumunta sina Kang Seok at taga-usig Kim sa bar para uminom. Matatalim ang tingin ni Kang Seok nang tanungin niya si taga-usig Kim kung paano niya nalaman ang pagkatao ni Yeonwoo. Mahinahon namang sinabi ni taga-usig Kim na sa simula ay kuryosidad lang ang nagtulak sa kanya na malaman kung sino ang personal na pinili ni Kang Seok. Kaya, ginamit niya ang lahat ng mapagkukunan ng impormasyon para imbestigahan. Tinitigan siya ni Kang Seok ng nakakatakot. Simula ngayon, Anya, kung babanggitin mo pa ang tungkol kay Yeonwoo sa sinuman, lahat ng gusto mong makuha at nakuha mo na ay maglalaho na parang bula. Naglabas si Kang Seok ng isang dokumento na nagdedetalye tungkol sa nakababatang kapatid ni taga-usig Kim na nasa militar. Nagdulot ito ng insidente ng pang-aabuso sa militar. Diretso lang ang tanga. Ngayon, pareho kayong may hawak na kahinaan ng isa't isa. Ito ay isang relasyon sa pakikipagtulungan. Nang makita ito ni taga-usig Kim Jae-na, agad na nawala ang kanyang mayabang na saloobin at kinailangan niyang mangakong mananahimik. Matapos ang kaso, si Go Yeon-woo, ang taga-usig ng kaso ni Kim Jae-na, ay nagkaroon ng pagkakataong hawakan ang kaso ng nakapag-iisa. Ngayon, espesyal siyang pumasok sa trabaho na nakasuot ng bagong sapatos na gawa sa balat. Desididong maging isang karampatang abogado na kailangan ng law firm. Ibinigay ni Choi Kang Seok sa kanya ang kaso ng pagnanakaw ng ideya ng nobela para hawakan. Ang kanilang kliyente ay isang publishing house at ang layunin ng pagtitiwala na ito ay isa lang, manalo sa kasong ito. Nakipagkita si Go Yeon-woo sa nagsasakdal na si Lee Jong-in. Ipinapaalam niya sa kabilang panig na kasalukuyan ay walang sapat na ebidensya
ebidensya. Wala talagang katibayan para patunayan ang plagiarism o pangungopia. Bukod pa rito, may kontrata si Lee Jong-in na pinirmahan sa publishing house na malinaw na nagsasaad na ang lahat ng karapatan ay sa publishing house. Pagkatapos, sinuri niya ang mga kalamangan at kahinaan, prangkahang pinag-usapan ang pagkakaiba sa kapangyarihan at pinayuhan si Lee Jong-in na bawiin ang kaso. Matapos sabihin ang mga salitang ito, tumayo si Go Yeon-woo upang umalis. Gayunpaman, nang marinig niya si Lee Jong-in na tila may mahirap sabihin, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa huli, hindi niya natiis na umalis at umupo muli, matyagang nakinig kay Lee Jong-in na nagkukwento ng kanyang mga paghihirap. Ikinuwento ni Lee Jong-in na 2 taon na ang nakalilipas, iprinesenta niya ang ideya ng kanyang nobela sa publishing house. Noon, ang publishing house ay nag-alok sa kanya na maging isang pinirmahang may akda. Mayroon pa rin siyang ebidensya ng email na nagpadala ng manuskrito sa kanila. Noong panahong iyon, inakala niya na magsisimula ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ngunit ang desisyong ito ay naging isang di malilimutang sakit sa kanyang buhay. Sa pagbalik sa law office, hiniling ni Go Yeon-woo kay Kim Ji-na na tulungan siyang maghanap ng mga materyales na may kaugnayan sa paglabag sa copyright. Habang abala si Kim Ji-na, maingat si Go Yeon-woo na tiningnan siya at hindi sinasadya ay lumabas ang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Nagbigay si Kim Ji-na ng natatanging pananaw sa kasong ito na nagpamulat kay Go Yeon-woo. Agad siyang pumunta sa publishing house upang hanapin ang kliyente at walang awang inilantad ang masasamang gawain ng kliyente. Kinuha mismo ng kliyente ang ideya ng ibinahagi kay Lee Jong-in at ibinigay sa ibang mga may akda. Kailangang bigyan ng publishing house si Lee Jong-in ng sapat na kompensasyon. Ipinaalala ng kliyente kay Go Yeon-woo na dapat niyang malinaw na matukoy ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang abogado na kumakatawan sa publishing house. Ipinaliwanag ni Go Yeon-woo na ginawa niya ito upang protektahan ang reputasyon ng publishing house. Kung magpapatuloy ang usapin, bababa ang halaga ng publishing house. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, matagumpay na natulungan ni Go Yeon-woo si Lee Jong-in na makakuha ng 50 milyon won na kompensasyon. Dinala niya ang kasunduan sa pag-areglo para pirmahan ni Lee Jong-in. Sino ang mag-aakala na hindi lang tatanggi si Lee Jong-in na tanggapin ito, kundi galit pa niyang sinabi na hindi niya kailangan ang pera. Ikinagalit niyang sinabi na hindi nila lubos na naunawaan kung ano ang tunay na ninakaw. Wala sa sariling iniulat ni Go Yeon-woo ang sitwasyon ni Lee Jong-in kay Choi Kang-seok. Seryosong pinayuhan ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo na bigyang pansin ang kanyang pagkakakilanlan at umaasa na hindi siya palaging maapektuhan ng nakaraan upang manatiling makatwiran at maging isang tunay na mahusay na abogado. Nang marinig ni Go Yeon-woo ang mga salitagang ito, bigla niyang naalala ang sinabi ni Lee Jong-in na ang pagpirma ng kontrata sa publishing house ay naging isang di malilimutang sugat sa kanyang buhay. Hindi maiwasang magduda si Go Yeon-woo na may iba pa bang itinago si Lee Jong-in. Kaya mabilis siyang lumapit kay Kim Ji-na at buong pagmamakaawa na humingi ng tulong kay Kim Ji-na upang sama-samang tuklasin ang lihim ni Lee Jong-in. Sa matyagang pagtatanong ni Kim Ji-na, sa wakas ay nagtiwala si Lee Jong-in. Masakit niyang naalala ang araw ng pagpirma ng kontrata na inabuso siya ng kinatawan ng publishing house at ang mga mensahe mula sa kinatawan ay maaaring gamitin bilang ebidensya pagkatapos ng insidente. Sa simula, hindi niya intensyon na kasuhan ang kabilang partido ng panggagahasa, ngunit hindi lamang hindi nagsisi ang kabilang partido, kundi itinatapon din nito ang kanyang nobela na hindi niya matiis. Pauwi, walang tigil si Kim Ji-na sa pagpuri sa kabaitan at katarungan ni Go Yeon-woo. Nagpahayag siya ng paghanga na kung ibang abogado, walang sinuman ang makikinig sa sitwasyon ng biktima at sa ganoon, ang sakit ni Lee Jong-in ay mananatiling nakabaon magpakailanman. Habang nag-uusap, nabighani si Kim Ji-na sa aura na nagmumula kay Go Yeon-woo. Sa sandaling iyon, hindi niya napigilang halikan siya. Hindi nag-atubili si Go Yeon-woo na tugunin ang halik. Pagkatapos nito, ikinuwento muli ni Go Yeon-woo ang mga inhustisya na dinanas ni Lee Jong-in kay Choi Kang-seok. Bilang isang abogado, kapag nalaman niya ang katotohanan ng isang krimen, hindi niya talaga ito maaaring baliwalain. Sinabi niya na gagawa siya ng mungkahi sa kliyente, umaasa na hindi na muling magkakasala ang kabilang partido. Itinuro ni Choi Kang-seok na ang kanyang mga aksyon ay pagtataksil sa kliyente, ngunit ipinahayag din niya ang kanyang suporta sa desisyon ni Go Yeon-woo at hiniling sa kanya na lutasin ang bagay na ito ng perpekto, nang hindi nagdudulot ng masamang epekto sa kanyang sarili at sa kumpanya. Kaya, hiniling ni Go Yeon-woo kay Kim Ji-na na magpanggap bilang abogado ni Lee Jong-in. Ang dalawa ay nagtulungan ng maayos, ang isa ay kumanta at ang isa ay gumuhi. Sa huli, napilitan ang kliyente na aminin ang panggagahasa at pagnanakaw ng ideya at formal na humingi ng tawad kay Lee Jong-in. Sa wakas ay natanggap ni Lee Jong-in ang katarungan na kanyang ninanais at sumang-ayon na bawiin ang kaso matapos makatanggap ng kompensasyon. Ang problema ay nalutas ng perpekto. Buong pagmamalaki na ibinigay ni Go Yeon-woo ang kasunduan sa pag-areglo kay Choi Kang-seok na ipinapahayag na ang kanyang unang kaso na hinawakan niya ng mag-isa ay natapos ng perpekto. Hindi napigilan ni Choi Kang-seok na punahin siya na nakipagkasundo siya para sa pinakamataas na halaga at hindi man lang naglakas loob na humingi ng bayad sa abogado mula sa kliyente. Ang paglalakbay na ito ay itinuturing na walang bayad. Pagkatapos ng pamumuna, binigyan muli ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo ng isang relo na hinihiling sa kanya na isuot ang relong ito.
Isuot mo ito at huwag kang magpapahiya sa akin. Labis ang tuwa ni Go Yeon-woo nang matanggap ang gantimpala. Lumabas din ang ngiti sa mukha ni Choi Kang-seok na malinaw na kinikilala ang mga nagawa ni Go Yeon-woo. Muli siyang binigyan ng baraha ni Go Yeon-woo. Sa pagkakataong ito ay 1-0 ng puso na nagpapakita na lubos siyang nasiyahan sa pagganap ni Go Yeon-woo. Gayunpaman, sa gitna ng masaya at relax na kapaligiran, nagmamadaling tumakbo si Kalihim Hong Daham upang mag-ulat ng isang malaking problema. Lumabas na hindi pinansin ng kinatawan ng Ham ang mga banta ni Choi Kang-seok at nagpakita sa kumpanya bilang isang kinatawan. Pinagsisihan ng kinatawan ng Ham ang kanyang mga pagkakamali sa harap ng mga empleyado at sumumpa na itatama ang mga pagkakamali sa nakaraan at patuloy na magtatrabaho ng husto para kay Choi Kang-seok. Tahimik na pinayuhan ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo nang bumalik sila sa opisina. Walang dudang huwag hayaang matuklasan ni kinatawan Ham ang kanyang pag-iral. Pagkatapos ng peking pagganap ni kinatawan Ham, punong-puno ng pagdududa si Go Yeon-woo at tinanong si Choi Kang-seok kung bakit kailangan nilang magtago kanina. Seryosong ipinaliwanag ni Choi Kang-seok na siya mismo ang nagmungkahi na paalisin si kinatawan Ham mula sa kumpanya. Ngayon na bumalik si kinatawan Ham, malinaw na mayroon siyang masamang balak at si Go Yeon-woo bilang ang pinakamalapit na tao kay Choi Kang-seok ay maaaring maging tanging kahinaan na gagamitin ni kinatawan Ham upang atakihin siya. Ngunit hindi nila inaasahan na si abogado Cha Jun-si upang makapusta sa tamang panig sa labanan ng kapangyarihan sa law office ay kusa nang ibinigay ang detalyadong impormasyon tungkol kay Go Yeon-woo kay kinatawan Ham. Sa sandaling ito, sa nursing home kung saan naninirahan ang lola ni Go Yeon-woo, nagkaroon ng welga ng mga nurse. Ipinagkatiwala ng nursing home sa law office na ayusin ang bagay na ito. Dinala ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo upang makipagkita sa hepe ng nurse na nagmungkahi ng 0% na pagtaas ng sweldo para sa mga nurse at mahigpit na pagsunod sa oras ng pahinga. Humiling ang hepe ng nurse na dagdagan ang bilang ng mga nurse. Kung hindi ito tatanggapin ng nursing home, hihinto sila sa pagtatrabaho ng tuluyan. Nabigo ang negosasyon. Nagpasya si Choi Kang-seok na magsumite ng mosyon na humihiling sa korte na maglabas ng pansamantalang injunction. Sinusubukang humanap ng kahinaan ng kabilang panig sa pamamagitan ng legal na paraan upang makagawa ng malakas na pag-atake. Nagsampa ng petisyon si Choi Kang-seok sa hukom. Isinasaalang-alang ng hukom ang pansamantalang injunction. Dahil ang welga ng mga nurse ay isinagawa alinsunod sa legal na pamamaraan at walang ebidensya na nagpakita na ang welga ay nagdulot ng aktwal na pinsala sa ospital. Kaya tinanggihan niya ang kahilingan para sa pansamantalang pagbabawal. Naramdaman ni Choi Kang-seok na may mali. Bagaman ang pagtanggi sa kaso ay may tiyak na legal na batayan, ang ekspresyon at saloobin ng hukom sa pagbibigay ng desisyon ay tila may malinaw na layunin ng paghihiganti. Pagkatapos noon, nagsagawa ng pangkalahatang pagpupulong ang law office. Nagkunwari si Hong Daham na nagsasalita. Si Choi Kang-seok ay pinuno pa rin. Siya at ang kanyang mga empleyado ay sumunod sa direksyon ni Choi Kang-seok. Gayunpaman, nang banggitin ni kinatawan Kang ang kaso ng nursing home, agad niyang ipinahayag na aayusin niya ito sa loob ng 2 araw. Agad na naunawaan ni Choi Kang-seok na nakialam si kinatawan Ham at sadyang pinahirapan siya. Nilinaw ni Choi Kang-seok na siya ang namamahala sa kasong ito. Nilait ni kinatawan Ham na hindi mahalaga kung sino ang namamahala, ang mahalaga ay mabilis na malutas ito. Ang nakakagulat ay ang nakaraang pansamantalang injunction ni Choi Kang-seok ay tinanggihan, ngunit hindi inaasahan, nagtagumpay si kinatawan Ham sa pagsampa ng mosyon. Inihayag ng hukom ang pagbabawal sa welga ng nurse sa loob ng 1 linggo. Ibinunyag ni Choi Kang-seok na nakipag-golf si kinatawan Ham sa hukom noong nakaraang linggo at ginamit ang suhol upang suhulan ang kabilang partido. Upang makakuha ng pansamantalang utos ng maayos, hindi man lang nahiya si kinatawan Ham. Sa halip, ipinagmamalaki pa niya ito. Ano man ang paraan, ang kanyang layunin ay talunin si Choi Kang-seok sa paghaharap na ito. Muling pumunta sina Choi Kang-seok at Go Yeon-woo sa nursing home upang makipag-usap sa hepe ng nurse. Kahit pa sumang-ayon sila sa naunang panukala o hindi, pagkatapos ng 4 na araw, ipagbabawal ang mga nurse na pumasok sa nursing home ng walang katiyakan. Kapag nangyari ito, hindi sila makakatanggap ng anumang sweldo. Kasabay nito, malinaw na naunawaan ni Choi Kang-seok na ang pagharang sa mga nurse sa pagpasok sa trabaho ay tiyak na makakaapekto sa mga pasyente sa nursing home. Kaya't inutusan niya si Go Yeon-woo na agad na kumilos para ilipat ang kanyang lola sa ibang ospital. Nang dumalaw si Go Yeon-woo sa kanyang lola, hindi sinasadya niyang nakita si kinatawan Ham na nakikipag-usap sa kanyang lola. Tinanong niya kung bakit naroon si kinatawan Ham. Sinabi ni kinatawan Ham na ang paraan niya sa pagharap sa welga ay katulad ng iniisip ni Go Yeon-woo. Kailangang pigilin muna ang welga at pinakamainam na makipagkasundo sa hepe ng nurse bago magpatuloy sa negosasyon. Ngunit nag-aalala siya dahil itinuturing siyang masamang tao ng hepe ng nurse kasama si Choi Kang-seok kaya ayaw nitong makipag-ugnayan. Kusang loob na nag-alok si Go Yeon-woo na kumbinsihin ang hepe ng nurse. Bago iyon, tinawagan niya si Choi Kang-seok upang ipaalam ang kanyang plano. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito makontak. Nang makita ng hepe ng nurse si Go Yeon-woo, agad niyang ikinuwento ang lahat ng detalye sa kanya. Sa karaniwan, kailangang alagaan ng bawat nurse ang 15 pasyente. Napakataas
ng kanilang workload at ang tanging hangad ng lahat ay magkaroon ng karagdagang tauhan upang mabawasan ang dami ng trabaho. Naunawaan ni Go Yeon-woo ang kanilang sitwasyon at sa kanyang paghikayat, sumang-ayon ang hepe ng NARS na itigil ang welga at magpatuloy sa negosasyon. Pagbalik sa law office, ibinigay ni Go Yeon-woo ang pinirmahang kasunduan kay Choi Kang-seok, 20% pagtaas ng mga NARS na ang mga kinakailangang gastos ay babayaran ng board ng ospital. At kasabay nito ay bawasan ang gastos sa dekorasyon ng harapan ng ospital at gamitin ang pondong ito upang pagaanin ang damdamin ng mga NARS. Hindi nagsalita si Choi Kang-seok at inakala ni Go Yeon-woo na naaprobahan na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na hahanapin ni Choi Kang-seok si Kinatawan Ham at ilalantad ang kanyang balak. Nang mag-atas ang nursing home, ang malinaw na kahilingan ay bawasan ang bilang ng mga NARS, ngunit sadyang inudyukan ni Kinatawan Ham si Go Yeon-woo na makipagnegosasyon sa hepe ng NARS, na humantong kay Go Yeon-woo sa pagmumungkahi ng pagdaragdag ng tauhan. Ang pangunahing layunin ay sadyang lumikha ng gulo at ilagay si Choi Kang-seok sa isang mahirap na sitwasyon. Nang dumating ang hepe ng NARS sa law office para makipagnegosasyon, biglang inihayag ni Choi Kang-seok ang pagpapaalis sa 23 bihasang NARS, kabilang ang hepe ng NARS. Ang ibinigay na dahilan ay ang kanilang diskriminasyon at pananakot sa mga bagong NARS. Simula nang pumirma ang hepe ng NARS sa kontrata, sumang-ayon siyang bawasan ang kanyang sweldo ng 0%, kung hindi, agad na magkakabisa ang desisyon ng pagpapaalis. Nang makita ng hepe ng NARS ang anunsyo, naisip niyang nilinlang siya. Galit siyang tumingin kay Go Yeon-woo. Nabigla rin si Go Yeon-woo sa biglaang pangyayari at hindi nakapag-react. Pinuntahan niya si Choi Kang-seok upang makipagtalo. Galit na galit siyang pinuna si Choi Kang-seok. Tiningnan ni Choi Kang-seok ang galit na mukha ni Go Yeon-woo at wala sa sariling sinabi sa kanya na sa katunayan ay nilinlang siya ni Kinatawan Ham. Pagkatapos marinig ito, kumalma si Go Yeon-woo at maingat na inalala ang buong kwento. Kinailangan niyang aminin na ito ay talagang isang pakana ni Kinatawan Ham. Gayunpaman, ang mas nagpasakit sa kanya ay ang pagbagsak ng kanyang tiwala at paggalang kay Choi Kang-seok sa isang iglap. Labis siyang nadismaya kay Choi Kang-seok. Nakita ni Kinatawan Ham si Choi Kang-seok. Tuwang-tuwa si Kinatawan Ham nang makita niya sina Choi Kang-seok at Go Yeon-woo na nagtatalo ng matindi. Para tuluyang matalo si Choi Kang-seok, kailangan muna niyang alisin ang lahat ng kanyang katulong at ito ay simula pa lamang ng isang magandang dula. Susunod, marami pang balak at hamon ang naghihintay kay Choi Kang-seok. Papunta sa trabaho, hinintay ni Choi Kang-seok si Go Yeon-woo upang ipaliwanag na ang orihinal na kahilingan ng ospital ay bawasan ang bilang ng mga NARS. Lahat ng ginawa niya ay upang matugunan lamang ang kahilingan ng kliyente. Kung magkamali siya, hahanap si Kinatawan Ham ng paraan upang isisi kay Go Yeon-woo. Ikinuwento rin ni Go Yeon-woo na pinuntahan siya ni Kinatawan Ham kagabi. Sinabing inanyayahan siya ni Choi Kang-seok sa law firm at marahil ay hawak ni Choi Kang-seok ang kanyang kahinaan o alam niya ang kahinaan ni Choi Kang-seok. Pagkatapos masuri ni Kinatawan Ham, napagpasyahan niya na mayroon silang relasyon na nangangailangan ng pagprotekta sa isa't isa. Matapos magpalitan ng impormasyon, nilimot ni na Choi Kang-seok at Go Yeon-woo ang kanilang di pagkakaunawaan at nagkasundo. Pagkatapos, binigyan ni Kalihim Hong Daham si Choi Kang-seok ng isang reklamo. Ang kaso ng kumpanya ng kotse na Yuno na kinakatawan ni Choi Kang-seok ay muling isinampa ng anak ni Kang Yaung-ho matapos matalo sa kaso. 2 taon na ang nakalipas, si Kang Yaung-ho, 55 taong gulang, ay nagmamaneho ng sasakyan ng Yuno nang bumangga ito sa isang puno. Mayroong 7 tao sa sasakyan, ngunit tanging ang asawa at anak ni Kang Yaung-ho ang namatay sa lugar. Noong panahong iyon, nagsampa si Kang Yaung-ho ng kasong kriminal na sinasabing nangyari ang banggaan dahil hindi kontrolado ang manibela. Bilang abogado ng Yuno, pinabulaanan ni Choi Kang-seok ang akusasyon ni Kang Yaung-ho. Namatay si Kang Yaung-ho noong nakaraang buwan. Ang kasong ito ay isinampa ng kanyang anak na si Kang Yaung-mi na nagsabing nakahanap siya ng ibang ebidensya tungkol sa banggaan 2 taon na ang nakalipas. Nagpunta sina Choi Kang-seok at Go Yeon-woo upang makipagkita sa abogado ng kabilang panig at laking gulat nila nang makita na ito ay si David na dati na nilang nakaharap. Ibinigay ni Choi Kang-seok kay David ang kasunduan sa pag-areglo. Si Kang Yaung-ho ay isang taong may kapansanan sa antas 2 at 33 beses na siyang kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Siya ay nag-iisang naniniwala na may problema sa manibela, ngunit napatunayan na noon na hindi ito sanhi ng depekto ng sasakyan, kundi ng kawalan ng kasanayan sa pagmamaneho ni Kang Yaung-ho na nagdulot ng banggaan. Ngunit ibinato ni David ang isang ulat na nagsasaad na ang manibela ay may mekanikal na depekto. Ito ang resulta ng pag-aaral ng Departamento ng Kalidad ng Yuno at ito ang konklusyon ng pagsusuri na isinulat 3 buwan bago nangyari ang banggaan. Noong panahong iyon, alam ng kinatawan ng benta ng kumpanya ng Yuno ang tungkol dito at nagpadala rin ng eksaktong kaparehong ulat ng pagsusuri kay Choi Kang-seok. Nalito at hindi maintindihan si Choi Kang-seok. Wala siyang alam tungkol dito at hindi pa niya nakita ang ulat. Naniniwala si David na nagpapalusot siya at humiling sa kumpanya ng Yuno na bayaran ang anak na babae ni Kang Yaung-ho ng 2 bilyong won. Nagsampa rin ng kaso si David laban kay Choi Kang-seok at sa law firm. Kapag nahanap ang ebidensya na natanggap ni Choi Kang-seok ang ulat bago nangyari ang insidente, agad siyang magsasampa ng kasong kriminal upang si Choi Kang-seok ay makulong.
Bumalik si Choi Kang-seok sa law office at ikinuwento kay Kinatawan Kang ang takbo ng kaso. Iginigiit niyang hindi niya natanggap ang ulat na binanggit ni David. Para makasigurado, inutusan niya si Kalihim Hong Daham na maghanap sa filing room para walang makaligtaan. Tinulungan ni Go Yeon-woo si Kalihim Hong Daham sa paghahanap. Ilang oras ang lumipas ngunit hindi pa rin nila makita ang ulat. Natuklasan ni Go Yeon-woo sa sasakyan ng Yuno ang mga dokumento ng isang inspektor at kinumpirma na ito ang taong nagsulat ng ulat. Ang dahilan ay ipinapakita ng mga dokumento na ang inspektor na ito ay nagsumite ng 2 hanggang 3 ulat bawat linggo, ngunit pagkatapos niyang mag-iwan ng nakasulat na ulat tungkol sa manibela, binigyan siya ng bayad na leave at wala ng anumang bakas ng pagtatrabaho. Ang ginawa ng kumpanya ay marahil dahil sa takot na matapos paalisin ang inspektor, mabubunyag ang sikreto tungkol sa sasakyang nawalan ng kontrol. Ibinigay ni Go Yeon-woo ang address ng inspektor kay Choi Kang-seok at buong pagmamalaking sinabi na siya lamang ang makakatulong kay Choi Kang-seok. Sa masayang kalooban, pagkatapos ng trabaho ay dinala niya si Kim Ji-na at ang kanyang lola upang kumain. Pagkatapos ng hapunan, binigyan niya si Kim Ji-na ng singsing. Kusang loob na hinalikan ni Kim Ji-na si Go Yeon-woo at opisyal na silang nagde-date. Kinabukasan, dinala ni Choi Kang-seok ang ulat upang hanapin ang inspektor. Inamin ng inspektor na totoo ang nilalaman ng ulat, ngunit hindi niya inamin na siya ang sumulat nito. Noon, natuklasan niya ang depekto sa manibela at agad na iniulat ito sa kinatawan ng benta. Nangako ang kinatawan ng benta na ayusin ito. Nag-utos na huwag isulat ang ulat. Pagkatapos, inayos ng repairman ang depekto, ngunit hindi inayos ang mga naibentang sasakyan, kaya pagkaraan ng 3 buwan ay nangyari ang insidente. Tinarang ni Choi Kang-seok ang sasakyan ng kinatawan ng sales. Tinanggal niya ang dashcam at inagaw ang manibela na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng sasakyan at pagpagulong-gulong sa kalsada. Malakas na inapakan ng kinatawan ng sales ang preno. Sinubukang ihinto ang sasakyan at tiningnan si Choi Kang-seok na may mukhang gulat. Galit na sinabi ni Choi Kang-seok na 2 taon na ang nakakaraan ay kumampi siya sa kinatawan ng sales dahil sumumpa ang kinatawan ng sales na may matatag na tingin na ang manibela ay walang anumang depekto. Ngayon ay nabunyag na ang katotohanan. Sa kabutihang palad, hindi na muling sinamantala ng kinatawan ng sales si Choi Kang-seok sa pagkakataong ito. Binalaan ni Choi Kang-seok ang kabilang partido. Dapat bayaran ang kompensasyon para sa anak na babae ni Kang Yaung-ho, kung hindi ay idedemanda niya ang kinatawan ng sales. Dahil hawak ni Choi Kang-seok ang kanyang kahinaan at sa ilalim ng pamimilit, pumayag ang kinatawan ng sales na makipag-areglo at bayaran ang kompensasyon sa anak na babae ni Kang Yaung-ho. Samantala, natagpuan ni Kalihim Hong Daham sa filing room ang sulat kamay na ulat. Laking gulat niya nang matuklasan na mayroon din itong sarili niyang lagda ng pagtanggap. Ibig sabihin ay talagang natanggap niya ang dokumento, ngunit nakalimutan niyang ibigay kay Choi Kang-seok. Upang hindi magdulot ng problema kay Choi Kang-seok, nagpasya siyang sirain ang ulat gamit ang paper shredder. Ngunit nakita ni Go Yeon-woo ang aksyon na ito. Batay sa kakaibang pag-ugali ni Kalihim Hong Daham, nahulaan ni Go Yeon-woo na hawak niya ang ulat at pinayuhan siyang ibigay ang dokumento kay Choi Kang-seok. Kung hindi, si Go Yeon-woo ang magpapaliwanag para sa kanya kay Choi Kang-seok. Matapos pag-isipan ito ng mabuti, personal na nagpunta si Kalihim Hong Daham sa opisina ni Choi Kang-seok. Handa na siyang sabihin ang totoo nang biglang pumasok si Kinatawan Ham at pinutol ang kanyang sasabihin. Sa simula, gusto ni Choi Kang-seok na tahimik na ayusin ang bagay na ito upang hindi malaman ni Kinatawan Ham. Ngunit hindi niya inaasahan na si abogado Cha Jun-sik ay nagkabit na ng listening device sa ilalim ng kanyang desk. Nang malaman niyang may problema rito, agad niyang iniulat ito kay Kinatawan Ham. Sumugod si Kinatawan Ham sa kanyang opisina at ipinahayag ang kanyang hangarin na isantabi ang personal na sama ng loob upang makipagkita kay David at makipagnegosasyon muna. Matagumpay na kinumbinsi ni Kinatawan Ham si David na bawiin ang kaso laban sa kanilang law office. Ang kondisyon ay kailangang pirmahan ni Choi Kang-seok ang isang pahayag na nagpapatunay na hindi niya nakita ang ulat na iyon. Nang pirmahan na sana ni Choi Kang-seok, biglang pumasok si Go Yeon-woo, sadyang nadapa para pigilan si Choi Kang-seok. Napansin ni Choi Kang-seok ang kanyang awkward na pag-arte, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Tapat na ikinuwento ni Go Yeon-woo ang tungkol kay Kalihim Hong Daham na nakahanap ng ulat. Pinuntahan ni Choi Kang-seok si Kalihim Hong Daham sa filing room. Pinagalitan niya si Kalihim Hong Daham na dapat ay agad siyang nagulat sa kanya. Bukod pa rito, mas makakatulong sa kanila ang paghahanap ng ulat. Sinabi ng empleyado ng Kia na hindi umiiral ang ulat. Kung sadyang itatago nila ni Kalihim Hong Daham, hindi niya inilagay ang ulat sa filing room. Malinaw na ito ay isang peking ulat, sadyang ginawa ng isang tao upang saktan sila. Ang ulat na natagpuan ay maaaring gamitin bilang ebidensya na sila ay inakusahan. Matapos marinig ito, tinakpan ni Kalihim Hong Daham ang kanyang mukha at umiyak. Kahapon, nakipagkita si Kinatawan Ham kay Kalihim Hong Daham. Natakot siya na baka masangkot si Choi Kang-seok, kaya sa pagkabigla, sinira niya ang ulat gamit ang paper shredder. Nang marinig ito ni Choi Kang-seok, nagalit siya. Ang pagsira ng ebidensya ay isang krimen. Sa puntong ito, hindi na niya mapoprotektahan si Kalihim Hong Daham. Ayaw ni Kinatawan Kang na mahirapan si Choi Kang-seok, kaya personal niyang inanunsyo ang pagpapaalis kay Kalihim Hong Daham. Uminom si Choi Kang-seok upang pawiin ang kanyang kalungkutan. Sinisisi ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta kay Kalihim Hong Daham. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Go Yeon-woo.
Ang taktika ni Kinatawan Ham ay maaaring hindi magtatapos dito. Nag-aalala siya na baka masangkot si Goyeon-woo. Kung mayroon pa ring pagkakamali, umaasa siyang mabilis na makakahanap si Goyeon-woo ng paraan upang makalabas. Maya-maya, ipinahayag ni Kinatawan Ham kay Kinatawan Kang ang mga kondisyon ng pag-areglo ni David. Paalisin si Choi Kang-seok at isumite siya sa komite at bawiin ang kanyang lisensya sa pagiging abogado. Kung hindi, isasapubliko niya ang mga pagkakamali ng kumpanya. Nabatid ni Kinatawan Kang na maingat na pinlano ni Kinatawan Ham ito para lang mapaalis si Choi Kang-seok. Hindi sumang-ayon si Choi Kang-seok sa pag-areglo at iginiit na humarap sa korte. Nag-aalala si Kinatawan Kang tungkol sa epekto sa law firm. Bilang isang senior partner, kapag may pagkakamali si Choi Kang-seok, maapektuhan din ang buong kumpanya. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sa kabila ng kagustuhan ni Choi Kang-seok, tinanggap ni Kinatawan Kang ang pag-areglo. Ang pangunahing kondisyon ay kailangang malinaw na patunayan ni David ang pagkakamali ni Choi Kang-seok. Personal na nagpunta si David sa law office upang makipagnegosasyon. Sinasadya niyang gumamit ng masasamang salita upang galitin si Choi Kang-seok. Sinuntok siya ni Choi Kang-seok. Ginamit niya ito bilang dahilan upang tumanggi sa pag-areglo at igiit na ipadala si Choi Kang-seok sa kulungan. Upang matulungan si Choi Kang-seok, hiniling ni Goyeon-woo kay Kinatawan Kang na bigyan si Choi Kang-seok ng huling pagkakataon na magdaos ng mock trial upang patunayan ni Choi Kang-seok na maaari siyang manalo sa korte. Bilang abogado, ipinagtanggol ni Kinatawan Kang si Choi Kang-seok. Hanggat mapapatunayan nilang inosente si Choi Kang-seok, malaki ang posibilidad na manalo sila sa kaso. Kaya maaari nilang harapin si David sa korte. Nag-aalala si Kinatawan Kang na hindi tatanggapin ni Kinatawan Ham ang paliwanag ni Goyeon-woo, kaya sinabi niya kay Goyeon-woo na gawin ang kanyang sinabi upang kumbinsihin si Kinatawan Ham. Sumunod si Kinatawan Kang at nakipagnegosasyon kay Kinatawan Ham, nagmungkahi ng pagdaraos ng mock trial. Kung matalo si Choi Kang-seok sa mock trial, kusang loob niyang tatalikuran ang kanyang posisyon bilang kinatawan. Kasabay nito, mayroon din siyang kondisyon na ang taga-usig na haharap kay Choi Kang-seok ay si Goyeon-woo. Upang kumbinsihin si Kinatawan Ham na sumang-ayon, kusang loob na inanunsyo ni Goyeon-woo na ang mock trial ay ang kanyang ideya. Sinabi niya na tapos na ang panahon ni Choi Kang-seok at handa siyang sumama kay Kinatawan Ham upang talunin si Choi Kang-seok sa mock trial. Nagduda si Representative Hong Da-ham sa motibo ni Choi Kang-seok, ngunit mayroon din siyang intensyon na ibagsak si Representative Kang Hayon. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, pumayag si Choi Kang-seok na magdaos ng mock trial, ngunit dapat si Goyeon-woo ang pangunahing taga-usig na kasama niya. Hindi nagtagal ay opisyal na nagsimula ang mock trial. Nagsimulang tanungin ni Goyeon-woo si Choi Kang-seok tungkol sa kanyang patuloy na panunukso. Ipinaliwanag ni Choi Kang-seok na biro lang iyon sa pagitan ng mga kasamahan. Hindi sumuko si Goyeon-woo at pinuna si Choi Kang-seok dahil hindi niya kailanman sinusuri ang kanyang pag-ugali at humihingi ng tawad. Ikinatuwiran pa niya na dinala ni Choi Kang-seok ang biro sa kanyang trabaho na naging dahilan upang umalis ang inosenteng si Kim Ji-na. Sumagot si Representative Kang Hayon. Sa harap ng kumpanya ay mayroong sandwich cart. Dati, ito ay isang simpleng street food stall. Ang may-ari ay isang matandang babae. Ngayon ang sandwich cart ay pinapatakbo ng kanyang anak na lalaki. Ngunit walang nakakaalam na si Choi Kang-seok ang tunay na may-ari. Lumabas na ang matandang babae ay may amnesia at humihina na. Hinayaan ni Choi Kang-seok na magkaroon ng kanlungan ang bingi at piping anak ng matanda upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang ina. Kaya binilhan niya ito ng bagong cart upang makapaghanap buhay ito. Hindi kailanman sinabi ni Choi Kang-seok kaninuman ang tungkol dito dahil alam niya na kapag ang isang tao ay mayroong kailangang protektahan, magkakaroon din sila ng kahinaan. Upang makapanatili sa law firm, hindi maaaring hayaan ng isang tao na mahawakan ng iba ang kanilang kahinaan. Ang pahayag ni Representative Kang Hayon ay nakaantig sa lahat. Nakita ni Representative Hong Da-ham sa hurado na hindi tama ang sitwasyon, kaya hiniling niya kay Goyeon-woo na gumawa ng solusyon. Sinabi ni Goyeon-woo kay Representative Hong Da-ham na huwag mag-alala at aatakihin niya ng eksakto ang kahinaan ni Choi Kang-seok. Pagkatapos nito, ayon sa kahilingan ni Goyeon-woo, lumitaw si Kim Ji-na bilang saksi. Tinanong ni Goyeon-woo kung susundin ba ni Kim Ji-na kung utusan siya ni Choi Kang-seok na sirain ang ebidensya. Nag-atubili si Kim Ji-na at hindi sumagot. Nagpatuloy si Goyeon-woo sa pagpindot, itinuro na si Kim Ji-na at Choi Kang-seok ay magkakilala na sa loob ng 13 taon at palaging inuuna ang kagustuhan ni Choi Kang-seok. Ito ba ay dahil may damdamin siya para kay Choi Kang-seok? Nang matapos ang pangusap na ito, nagkagulo ang silid at hindi pinansin ni Goyeon-woo ang mga ito. Hindi pinansin ni Goyeon-woo ang reaksyon ng lahat at pinilit si Kim Ji-na kung mahal ba niya si Choi Kang-seok. Matagal nang minamahal ni Kim Ji-na si Choi Kang-seok at palaging tinatago ang kanyang damdamin. Sa sitwasyong ito, lalo siyang hindi naglakas loob na ihayag ang kanyang nararamdaman. Nang makitang malapit nang umiyak si Kim Ji-na, nagsalita si Choi Kang-seok upang pigilan ang ginagawa ni Goyeon-woo. Ngunit nanatili si Goyeon-woo sa kanyang desisyon at iginiit na sagutin ni Kim Ji-na ang kanyang tanong. Labis na nasaktan si Kim Ji-na. Bigla siyang tumayo at umalis sa pinangyarihan gamit ang pinakamalapit niyang tauhan na nagpahirap kay Choi Kang-seok na gumanti. Labis na nasiyahan si Representative Hong Da-ham sa ipinakitang pagganap ni Goyeon-woo. Sinamantala ni Goyeon-woo ang momentum at iniwan si Choi Kang-seok na walang kakayahang lumaban. Binanggit niya si Representative Cha
Jun-sik ng Yuno Motors. Si Representative Choi Jun-sik ay dating hindi sumasang-ayon sa isang kasunduan sa anak ni Kim Ji-na, ngunit bigla niyang binago ang kanyang isip. Nagduda siya na ang kalaban ay tinakot at nais niyang tanungin si Representative Choi Jun-sik. Labis na pinahahalagahan ni Representative Hong Da-ham si Go Yeon-woo, kaya ipinagkatiwala niya ito sa kanya. Habang paalis si Go Yeon-woo, hindi naintindihan ni Kim Ji-na ang kanyang pag-ugali sa mock trial. Sa halip, naramdaman niya na gusto ni Go Yeon-woo na pabagsakin sina Choi Kang-seok at Kim Ji-na. Tinitigan ni Go Yeon-woo si Kim Ji-na ng malalim ngunit walang sinabi. Tumalikod siya at tahimik na umalis sa break ng mock trial. Nagpunta si Go Yeon-woo upang hanapin si Representative Choi Jun-sik ng Yuno Motors. Ipinaliwanag na siya ang ipinadala ni Representative Hong Da-ham. Nang makitang hindi naniniwala si Representative Choi Jun-sik, agad siyang tumawag kay Representative Hong Da-ham. Pinilit ni Go Yeon-woo si Kim Ji-na na umalis, na nagdulot ng paghihirap kay Choi Kang-seok, at sa gayon ay lubos na nakuha ang tiwala ni Representative Hong Da-ham. Kinilala ni Representative Hong Da-ham na si Go Yeon-woo ay nasa panig nila at maaari nilang sagutin ng tapat ang tanong ni Go Yeon-woo. Sa kawalan ni Go Yeon-woo, nagpatuloy ang mock trial. Hinikayat ni Representative Kang Hayon ang hurado na bumoto upang hatulan kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Hiniling ni Representative Hong Da-ham na bago bumoto, magtaas muna ng kamay upang bumoto kung sumasang-ayon sila na itaas si Go Yeon-woo sa posisyon ng senior partner. Ang dahilan ay upang mapanatili ang mga kliyenteng nag-aalala at hindi mapakali. Sa sitwasyong ito, kailangang iwasan ang pagkawala ng talento. Sa puntong ito, iminungkahi ni Representative Hong Da-ham ang isang boto at ang karamihan sa mga nagtaas ng kamay ay sumuporta. Nang matanggap ang balita ng pagkakapasa, hindi maipinta ang ngiti ni Go Yeon-woo. Lumakad siya ng may kumpiyansa patungo sa mock courtroom upang lumahok sa huling pagboto. Pagkatapos nito, idineklara ni Representative Hong Da-ham na si Choi Kang-seok bilang isang abogado ay gumawa ng iligal na gawain. Bilang superior ni Choi Kang-seok, mahihirapan din si Representative Kang Hayon na makatakas sa pananagutan. Nais ni Representative Hong Da-ham na makamit ang dalawang layunin sa isang beses. Alisin sina Choi Kang-seok at Representative Kang Hayon ng sabay-sabay. Nang banggitin ang iligal na gawain ng walang ebidensya, hiniling ni Choi Kang-seok na magbigay siya ng ebidensya. Pagkatapos niyang magsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Go Yeon-woo. Kumpiyansang sinabi ni Representative Hong Da-ham na ang ebidensyang hinihingi ni Choi Kang-seok ay ipapakita ni Go Yeon-woo. Nangako siya sa harap ng lahat na kung si Choi Kang-seok ay inosente, magbibitiw siya. Isinaksak ni Representative Go Yeon-woo ang leaks sa computer at tumugtog ang recording ng kanyang pag-uusap kay Representative Choi Jun-sik. Nakinig si Representative Choi Jun-sik sa payo ni Representative Hong Da-ham, kaya hindi siya nag-ingat kay Go Yeon-woo at sinagot ang kanyang mga tanong. Inamin niya na iniulat ng mga inspektor ang problema sa manibela. Sa araw na iyon, nakipagkita siya kay Representative Hong Da-ham at nagplano sila kung paano iwasan ang liga na parusa. Alam na ni Representative Hong Da-ham ang problema sa manibela at siya mismo ang sumulat ng ulat. Nang ilabas ang recording, napatunayan nito na alam ni Representative Hong Da-ham ang problema sa manibela. Itinago niya ang impormasyon mula sa law firm. Sinadyang ipaubaya kay Choi Kang-seok ang kaso at ngayon ay sinasadya siyang sisihin at gustong paalisin sa law firm. Samantala, si Go Yeon-woo sa labas, na tila sumusunod kay Representative Hong Da-ham at nakakuha ng kanyang tiwala, ay talagang tumutulong kay Choi Kang-seok. Nang tangkaing itanggi ni Representative Hong Da-ham ang kanyang kasalanan, binigyan siya ni Go Yeon-woo ng isa pang matinding suntok. Ang dalawang ulat na isinulat niya, ang isa ay kay Davis at ang isa ay natagpuan sa file room, ay napatunayan. Ang mga ulat ay walang selyo mula 2 taon na ang nakakaraan. Ang selyo ay idinagdag matapos bumalik si Representative Hong Da-ham at sa pamamagitan ni Go Yeon-woo. Lubos na naguluhan si Go Yeon-woo. Ipinaliwanag sa kanya ni Choi Kang-seok at ipinakita ang surveillance camera footage. Pagkabalik ni Representative Hong Da-ham, agad niyang hiniling kay Go Yeon-woo na mag-ulat tungkol sa mga aksesory ng kumpanya. Kinuha ni Go Yeon-woo ang mga dokumento mula sa file room. Ngunit nang ibalik ang mga ito, sinabi ni Representative Hong Da-ham na ibalik din niya ang isa pang folder. Iyon ang ulat na iyon. Naalala ni Go Yeon-woo na nangyari nga ito. Napagtanto niya na hindi niya sinasadyang nagamit siya at kinakabahang umupo sa upuan. Ang katotohanan ay nabunyag na. Nagkaisa ang lupon ng pagsusuri na nagkasala si Representative Hong Da-ham. Idineklara ni Representative Kang Hayon na si Representative Hong Da-ham ay ibinaba ang ranggo mula sa representative patungong partner. Magkasamang tinalo ni Choi Kang-seok at Go Yeon-woo si Representative Hong Da-ham. Pagbalik sa opisina, muling iniabot ni Go Yeon-woo ang kanyang kamay upang magdiwang. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Choi Kang-seok ang kanyang kamay. Nagpapaalala na mayroon pa silang mahirap na laban sa unahan. Pareho silang humingi ng tawad kay Kim Ji-na. Humingi ng tawad si Go Yeon-woo na para makuha ang tiwala ni Representative Hong Da-ham. Pinilit niya si Kim Ji-na sa mock trial. Nagulat si Kim Ji-na nang yakapin siya at magpasalamat dahil iniligtas niya si Choi Kang-seok. Nakatulong na patunayan ang kanyang pagiging inosente at naibalik sa kanyang posisyon. Ayaw ni Go Yeon-woo na maging third wheel, kaya mabilis siyang umalis matapos magpaliwanag. Medyo nailang ang dalawang natitira. Tinanong ni Choi Kang-seok si Kim Ji-na kung kailan siya nagsimulang magkagusto sa kanya. Labis na nahihiya si Kim Ji-na kaya mabilis niya siyang pinapaalis. Samantala, hinanap ni Go Yeon-woo si Kim Ji-na upang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan. Sa kasamaang palad, umuwi na si Kim Ji-na mula sa trabaho, kaya dismayado siyang bumisita sa nursing home upang bisitahin ang matandang babae. Nakita niyang masayang nakikipag-usap si Kim Ji-na sa matandang babae. Naiintindihan na ni Kim
Jae-na ang lahat at pinuri si Go Yeon-woo sa pagiging matapang at maparaan na nagligtas kina Choi Kang-seok at Kim Jae-na. Sinabi niya na ang tanging hindi niya nagustuhan ay hindi siya sinabihan ni Go Yeon-woo ng mas maaga. Gustong sabihin ni Go Yeon-woo kay Kim Jae-na na wala siyang lisensya sa pagiging abogado, ngunit hindi niya masabi. Napansin ni Kim Jae-na na may gusto siyang sabihin at inaliw siya na maghihintay siya hanggang sa gusto niyang sabihin. Sa kabilang banda, hindi matanggap ni Representative Hong Da-ham ang kanyang pagkakababa ng ranggo at gustong baliktarin ang sitwasyon. Inimbestigahan niya si Kim Jae-na na inupahan ni Choi Kang-seok sa kumpanya. Sa harap ni Kim Jae-na, inihayag niya na ang kapatid niya ay sangkot sa isang kaso ng pang-aabuso sa militar. Nang si Kim Jae-na ay isa pa lamang taga-usig, namagitan siya upang gawing akusado ang biktima na tinulungan ang kanyang kapatid na makatakas sa parusa. Hinarap niya si Kim Jae-na, ginamit ang impormasyong ito bilang bargaining chip upang malaman ang lihim ni Choi Kang-seok at makuha ang impormasyon tungkol sa kahinaan ni Choi Kang-seok. Agad na nilapitan ni Representative Hong Da-ham si Go Yeon-woo, inilantad na ang tanging kwalifikasyon ni Go Yeon-woo ay high school diploma at nawala talaga siyang lisensya sa pagiging abogado. Inutusan niya si Go Yeon-woo na balikan si Choi Kang-seok at sabihing dapat siyang personal na humingi ng kapatawaran. Samantala, ang ina ni Kim Jae-na na si Representative Jo ng Kim and Jo Law Firm ay lumapit kay Representative Kang Ha-yeon, ipinahayag ang kanyang hangarin na bilhin ang Kang and Ham Law Firm. Sa panahong ito, maraming problema ang kinaharap ng Kang and Ham Law Firm. Maraming kliyente ang piniling tapusin ang kanilang pakikipagtulungan. Nais ni Representative Kang Ha-yeon na iligtas ang law office at ang pinakamagandang opsyon ay sumang-ayon sa pagsama-sama. Naantig si Representative Kang Ha-yeon sa pag-unlad ng opisina. Pinayuhan siya ni Choi Kang-seok na huwag mag-alinlangan. Ang layunin ni Kim Jae-na ay sakupin ang Kang and Ham Law Firm. Ang pagsang-ayon ay nangangahulugang pagpasok sa lungga ng lobo. Naniniwala si Go Yeon-woo na isa sa mga dahilan kung bakit hindi sumasang-ayon si Choi Kang-seok sa pagsama-sama ay kapag nagsimula ang proseso ng pagsama-sama, iimbestigahan ng organisasyon ang mga empleyado. Sa gayon, matutuklasan na walang lisensya si Go Yeon-woo. Ngunit kahit hindi sumang-ayon si Choi Kang-seok ay walang saysay dahil alam na ni Representative Hong Da-ham ang kanyang pagkakakilanlan. Namutla si Choi Kang-seok nang marinig ito at agad na lumapit kay Representative Hong Da-ham upang makipag-ayos. Umasa si Kang-seok na ibabalik si Hong Da-ham sa dati niyang posisyon kapalit ng pagtatago ni Hong Da-ham sa pagkakakilanlan ni Go Yeon-woo. Matapos ayusin si Hong Da-ham, muling hiniling ni Kang-seok kay Kang Ha-yeon na huwag munang sumang-ayon sa pagsasanib. Sigurado siyang makakahanap siya ng solusyon. Pagbalik sa opisina, ipinatawag ni Kang-seok sina Cha Jun-sik at Go Yeon-woo upang ayusin ang mga dokumentong may kaugnayan sa diskarte sa pagsasanib. Nagtulungan sila upang protektahan ang law firm. Si Cha Jun-sik, na dating binihag ni Hong Da-ham, ay masunuring tumulong at nakipagtulungan sa lahat. Pagkatapos ng abalang trabaho, biglang may naisip si Kang-seok. Dati, nais ni Kim Jae-na na kunin ang Kang and Ham. Ngunit sa pagkakataong ito ay binago niya ang kanyang tono sa isang friendly na pagbili. Marahil ay may problema sina Kim Jae-na at Kim Jae-na. Ang pagsasanib ng law firm ay maaaring isang patibong at ang naglatag ng patibong ay si Hong Da-ham. Sa pamamagitan ng isang larawan, nalaman ni Kang-seok na ang law firm ni David ay may kaugnayan kay Kim Jae-na. Upang kontrahin, humingi siya ng ebidensya kay David tungkol sa krisis ni Kim Jae-na. Bagaman sila ay matinding magkaribal, sa kabutihang palad ay nanindigan si David at hindi kumampi sa masamang tao. Hindi niya nilubayan si Hong Da-ham at sa halip ay piniling tulungan si Kang-seok. Matapos suriin ang mga dokumento, ibinunyag ni Kang-seok ang patibong ng pagsasanib ni Hong Da-ham kina Kang Ha-yeon at Cha Jun-sik. Ngunit ang kasuklam-suklam na Hong Da-ham ay naunahan sila at dinala ang bagay na ito. Si Go Yeon-woo ay walang lisensya at isang peking abogado, ipinadala sa ibang mga kasamahan. Agad na nagkagulo ang buong law firm. Hiniling ni Kang Ha-yeon kay Kang-seok na magpaliwanag. Galit na tumakbo si Kang-seok palabas para hanapin si Hong Da-ham at humingi ng paliwanag. Sa kritikal na sandaling iyon, tinawag siya ni Go Yeon-woo pabalik. Tumingin si Kang-seok kay Go Yeon-woo nang may galit sa kanyang mga mata. Hiniling niya kay Go Yeon-woo na umalis muna sa law firm, pagkatapos ay sumugod sa opisina ni Hong Da-ham. Galit niyang itinapon ang mga gamit sa mesa, at galit na sinabi kay Hong Da-ham na ang law firm ay hindi kailanman magiging pag-aari ng isang hamak na tao na tulad niya. Galit na galit si Kang Ha-yeon at hinanap si Kang-seok para humingi ng paliwanag. Ang pagkuha ng peking abogado sa opisina ay isang malubhang pagkakamali. Inutusan si Kang Ha-yeon na agad magsumite ng kanyang pagbibitiw. Kinuha ni Kang-seok ang kanyang pagbibitiw mula sa drawer at inihampas sa mesa. Isinulat niya ito mula pa noong unang araw na pumasok si Go Yeon-woo sa law firm. Galit na umalis si Kang-seok. Inutusan ni Kang Ha-yeon si Cha Jun-sik na patahimikin muna ang mga kasosyo. Lihim nilang aayusin ito at hindi dapat ibunyag sa labas. Malungkot na pinuntahan ni Go Yeon-woo si Kim Jae-na. Kinutya niya ang kanyang sarili na hindi niya alam ang kanyang lugar. Wala naman siyang anuman pero gusto pa ring magtayo ng karera. Kaya hindi siya karapat-dapat kay Kim Jae-na. Ngunit hindi niya magawang bitawan siya. Hindi nasisiyahan si Kim Jae-na sa pagiging mapagpakumbaba ni Go Yeon-woo. Kailangan lang nilang magkanya-kanyang magmahal ng tapat. Walang kinalaman ang mga panlabas na kondisyon. Handa si Kim Jae-na na hintayin si Go Yeon-woo hanggang sa hindi na siya mahiyain at makatayo ng may dignidad sa harap niya. Pansamantalang isinantabi ni Go Yeon-woo ang kanyang pagsisisi at nagsimulang alamin ang layunin ni Kim Jae-na sa pagbili ng law firm.
Matapos makita ang sagot, pinuntahan niya si Kang Seok sa bahay upang ipaliwanag ang resulta ng kanyang investigasyon. Kinabukasan, pansamantalang pinigilan ni Choi Jun-sik ang mga chismis at hiniling kay Kang Hayon na ihiwalay si Kang Seok kay Go Yeon-woo. Upang isumbong si Go Yeon-woo, iminungkahi ni Kang Seok na magpatawag ng shareholder meeting. Nakahanap na si Go Yeon-woo ng ebidensya at gusto niyang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Kim Ji-na sa pulong. May plano na rin ang panig ni Go Yeon-woo. Nagpa siya siyang sumuko. Bago niya gawin iyon, pinuntahan niya ang ospital upang bisitahin ang kanyang lola. Nagsinungaling siya na mag-aaral siya sa ibang bansa sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Naniwala ang lola niya na totoo ito at umasa na matatapos niya ang kanyang pag-aaral. Umiiyak si Go Yeon-woo, sumumpa na bibili siya ng magandang bahay pagbalik niya at mamumuhay kasama ang kanyang lola. Matapos magpaalam sa kanyang lola, kusang loob na nagpunta si Go Yeon-woo sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Kasabay nito, pinangunahan ni Kang Hayon ang shareholder meeting upang pagbotohan ang desisyon sa pagsasanib ng law firm at ang pagpapaalis kay Kang Seok. Bago magsimula ang botohan, ipinamahagi ni Kang Seok ang mga dokumento sa mga shareholder. Ipinangako niya na kung pagkatapos nilang marinig ang kanyang sinabi ay gusto pa rin nilang isama ang law firm, hindi na kailangan pang magpaboto. Kusang loob siyang magbibitiw. Pagkatapos nito, inihayag ni Kang Seok sa lahat ang resulta ng investigasyon. Si Kim Ji-na ay dumaranas ng krisis sa pananalapi. Kapag sumang-ayon silang pagsamahin ang law firm, sila ang sasagot sa mga pinansyal na panganib ni Kim Ji-na. Sa makatuwid, si Kim Ji-na ay nasa krisis sa pananalapi. Upang itago ang kakulangan ng kwalifikasyon, pinalsipikan nila ang financial report. Tungkol sa kung bakit perpekto ang peking ulat at walang sinuman ang nakakita nito, ito ay dahil mayroong tumulong kay Kim Ji-na na suriin ng detalyado ang financial report ng Kang Ham. Naganap na nakabatay sa aktwal na sitwasyon ng Kang Ham at naglabas ng mga makatuwirang numero. Ibig sabihin, mayroong isang tao sa loob ng Kang Ham ang nagbunyag ng impormasyon ng kumpanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Kang Seok sa lahat na ang bahay sa Los Angeles na nakapangalan kay Kim Ji-na ay opisyal na nailipat kahapon. Naipangalan sa anak ni Hong Daham, ang espiya sa kumpanya ay malinaw na ngayon. Inilantad niya ang huling layunin ni Hong Daham, hindi upang bumalik sa law firm upang magtrabaho, kundi upang sirain ang law firm at silang lahat. Ang katotohanan ay nabunyag. Napabuntong hininga si Kang Hayon, kung hindi dahil kay Go Yeon-woo, silang lahat ay nahulog na sa patibong ni Hong Daham. Sa huli, nagkakaisa ang lahat ng shareholder sa pagtanggi sa pagsasanib. Pinatalsik din si Hong Daham mula sa law firm. Ipinahayag ni Kang Hayon ang pagtatapos ng pulong. Nang matatapos na ang shareholder meeting, naalala ni Kang Seok ang huling pag-uusap nila ni Go Yeon-woo kagabi. Seryosong ipinagkatiwala ni Go Yeon-woo sa kanya ang kanyang lola. Humiling siya ng kaunting panahon sa lahat. Umamin siya sa harap ng lahat na si Go Yeon-woo ay hindi abogado, hindi nag-aral ng batas, at lalong walang lisensya sa pagpapraktis ng batas. Ngunit si Go Yeon-woo ay maraming beses nang nailigtas ang law firm mula sa krisis. Bilang miyembro ng law firm, nagpapasalamat siya sa mga kontribusyon ni Go Yeon-woo. Kaya, gusto niyang ipagtanggol si Go Yeon-woo. Sumang-ayon si Kang Hayon sa kanyang kahilingan, sa kondisyon na hindi ito magdulot ng anumang pinsala sa law firm. Gayunpaman, habang naghahanda siyang pumunta sa tanggapan ng taga-usig, nakatanggap siya ng tawag, biglang pumanaw ang lola ni Go Yeon-woo. Si Kang Seok ang nag-asikaso sa libing para sa lola ni Go Yeon-woo. Lumitaw si Cha Jun-sik sa tanggapan ng taga-usig at pinabalaan si Go Yeon-woo. Hindi inaasahan ni Go Yeon-woo na ang huling pagkikita nila ay paalam na. Pinasalamatan niya si Kang Seok sa pag-aasikaso sa kanyang lola. Para sa kanya, ito ang pinakamalaking aliw. Humingi ng paumanhin si Kim Ji-na kay Kang Seok. Hindi niya natupad ang kanyang pangako na itago ang sikreto ni Go Yeon-woo. Nagtataka lang siya kung bakit pinili ni Kang Seok si Go Yeon-woo. Sumagot si Kang Seok na dahil si Go Yeon-woo ay iba sa kanya. Tungkol sa pagkakamali, pinili ni Go Yeon-woo na sumuko, kaya umaasa si Kang Seok na gagawa rin si Kim Ji-na ng tamang desisyon. Naunawaan ni Kim Ji-na ang ibig sabihin ni Kang Seok at kusang loob na umalis sa law firm. Matapos mailibing ang kanyang lola, bumalik si Go Yeon-woo sa tanggapan ng taga-usig upang hintayin ang pagbasa ng hatol. Pinayapa siya ni Kang Seok, sinabing nandito siya at hindi niya hahayaang mahatulan si Go Yeon-woo. Ibinunyag ni Go Yeon-woo ang kanyang saloobin. Nang pumasok siya sa law firm, alam niyang hindi siya kwalipikado, ngunit nagkaroon pa rin siya ng personal na pagnanais na pumasok sa ibang mundo. Kapag nagkamali, kailangan itong itama. Ang huling kahilingan niya ay huwag hayaang masaktan ang law firm at si Kang Hayon. Matapos sabihin iyon, iniabot niya ang kanyang kamay kay Kang Seok. Sa pagkakataong ito, sinunod ni Kang Seok ang kanyang kagustuhan. Sa araw ng paglilitis, si Kang Seok, bilang abogado ni Go Yeon-woo, ay nagmungkahi na gamitin ang huling pahayag ni Go Yeon-woo sa halip na pagtatanggol upang bigyan si Go Yeon-woo ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi nagpaliwanag si Go Yeon-woo, inako ang lahat ng kasalanan at hindi umasa ng pagpapagaan ng sentensya. Inulit niya ang sinabi ng kanyang lola, lahat ng tao ay nagkakamali. Ang pag-alam sa pagkakamali at pagwawasto nito ang pinakamaganda. Gusto niyang tingnan ang parusang ito bilang isang pagkakataon upang magsimulang muli. Sa huli, si Go Yeon-woo ay sinentensyahan ng 2 taong pagkakakulong. Binisita ni Kang Seok si Go Yeon-woo. Tinanong ni Go Yeon-woo ang bagay na pinakagusto niyang malaman, bakit ka pinili ni Kang Seok noon? Sa pagkakataong ito, sinabi ni Kang Seok ang laman ng kanyang puso. Alam kong ang nangungunang law firm na puno ng katiwalian ay malalagay sa panganib. Dahil ang lahat ng abogado sa opisina, kasama na ako, ay nakalimutan ang kanilang orihinal na hangarin bilang abogado. Alam lang nila kung paano magtrabaho ayon sa proseso. Hindi rin nila naiintindihan
naintindihan ang sakit at hindi sila nagsisikap na maunawaan ang damdamin ng kanilang mga kliyente. Iba si Go Yeon-woo sa kanila. Kumpara sa kaso, mas gusto niyang maunawaan ang damdamin ng biktima. Gusto ni Kang Seok ang ganoong Go Yeon-woo. Naniniwala siyang hanggat nandyan si Go Yeon-woo na nagniningning na parang ginto sa tabi niya, hindi niya mawawala ang kanyang orihinal na hangarin. Go Yeon-woo, ang konklusyon ay magkatulad sila sa kanilang kalikasan. Ayaw aminin ni Kang Seok ngunit sa loob niya ay masaya siya. Mabilis lumipas ang panahon. Pagkalipas ng 2 taon, lumabas si Go Yeon-woo sa gate ng bilangguan. Ang sumalubong sa kanya ay ang malawak na kalayaan at si Kang Seok na matagal nang naghihintay. Kusang loob na iniabot ni Kang Seok ang kanyang kamay. Mapaglarong iwinaksi niya ang kamay ni Kang Seok at humakbang ng mahaba patungo sa kotse. Kasama si Kang Seok, sinimulan niya ang bagong paglalakbay sa kanyang buhay. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Ngayon muna, paki-like at mag-iwan ng komento. Ngayon, paalam at hanggang sa muli, bye-bye.